Magandang gabi mga kaibigan. So, continue po tayo sa ating tampok na video dito sa ating series Talakayan with Pastor Lek. Sa pagkakataon namang ito, ang aking tanong naman sa kanya doon sa paggawa ng Biblia. Sa mga gustong makapanood ng mga previous talakayan natin, tingnan lang dyan. Ang part 1 po dito is Pastor Lek nagpatunay sa kanilang koneksyon sa tunay na iglesia. Pangalawa po, ito po yung Pastor Lek na-expose, wala silang koneksyon sa iglesia sa Antioquia. Pangatlo na po ito po yung part 3 ng ating episode sa talakayan namin dalawa ni Pastor Lek, kung saan tinanong ko siya, kasi pag nag-claim kasi na true church ka, dapat yung iglesia nyo ang gumawa ng Biblia. So, tinanong ko siya pagka-create ng Biblia, nandyan ba sila? Existed ba sila? Kung talagang nandyan sila, imposible namang wala silang ginawa. At dinugtong ko na rin yung yung panahon na nilibing yung mga apostol. Nandun ba sila? Existed ba sila nung panahong namatay ang mga apostol? Sila ba yung mga nagmamahal na membro na naglibing sa mga apostol? Panoorin nyo ang episode na ito at mag-i-enjoy po kayo. Ito po si Jando Alabado, sabi po sa inyo, sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya, huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. O sige, dito tayo sa ano mo, sa paliwanag mo. Sabi mo, mga misyonaryo ang pumasok sa Pilipinas Yan, mga dyan tayo mag-usap. 1975. Mga Dyan tayo mag-usap, 1975. sige. So dito naman tayo paangat naman tayo papunta sa True Church. Paangat naman tayo. Okay. Oo. Itong mga misyonaryong pumasok sa Pilipinas, saan sila na belong na iglesia? Apostolic Church nga. Apostolic Kanina ko Church. pa sinabi. Ito ba Oo. sila ang connected sa apostolic na nasa Biblia? Yes, sila yan. Oo, ngayon, kung kayo ang connected, ano ang contribution ginawa ninyo noong panahong ginagawang isang libro ang Biblia? Imposible, wala kayo noong panahong yon. Bro, ay hindi ko na alam yan, bro. Wala O, kaming... pati ba wala hindi mo kaming- naman wala- alam yon? Bro, makinig ka muna. Unsa man ka? Wala Pati ba kaming hindi mo kinikilig alam na yon? Bro, nag-claim ka eh. Makinig ka muna kasi. Sa'yo na ang lahat. Kayo na gumawa ng Biblia. Wala kaming contribution dyan. O sige, ano pang gusto mong itanong? So, ibig sabihin, kung kayo ay bahagi ng True Church, ba't wala kayong ginawa nung panahong ginagawa namin ng Biblia? Ba't wala kayong itinulong sa amin? Nakangangalang kayo, ganon? O kasi ganito, bro. Sagutin kita. Oh, sige. Kung bakit wala kaming ginawa, ay bakit ngayon lang ako year 2000 lang ako na-convert eh. Ano Hindi ko issue kung anong taon ka na-convert. Ang issue ko ngayon dyan, tinan mo, namimiloso po ka na, oh. Hindi ko issue kung kailan ka na-convert. Ang iglesia ninyo, kung talagang historically existed na kayo nung panahong yon, bakit walang ginawa ang church ninyo habang binubuo namin ng Bible? Ba't kami lang ang gumagawa? Ba't kayo nakatunganga lang, gano'n? Ibig sabihin, nakatunganga lang kayo, gano'n? Ganito, ito, pwede ba magtanong? Ano magtanong? Ako ang nagtatanong dito, ano ka ba? Sinabi ko na nga wala akong alam, ang tigas ng ulo mo bro eh. Imposible naman kung Huwag mo lang ipilit. nagki-claim Hindi ko nga ka, alam eh. Hindi ko nga alam, nagki-claim huwag mo ka ipilit. na bahagi kayo ng True Church tapos wala kayong ginawa no panahon binubuo ang Biblia? Wala na akong alam, huwag mo ipilit. Matigas ang ulo mo, ano? So Matigas hindi ang ulo kayo mo. existing nung panahong yon? Hindi kayo existing. Existido nga. Kung existido Wala kayo, akong ba't wala alam. kayong ginawa? Ay bakit? Yung paggawa ba ng Biblia, patunay lang sa katotohanan ka? Natural. Oo, hindi. Kasi ang mga sulat ni na Apostol Pablo, ni na Apostol Mateo, yun ay kanilang iiwan sa kanilang mga membro, hindi sa labas ng iglesia nila. Ano ka ba? Pero tutulungan na nga kita. Medyo ano ka. Naniniwala ka ba doon na ang kanilang mga sulat, kanilang iniiwan sa kanilang mga alagad? Naniniwala ka doon? Bigyan mo ako ng 1 minute lang. Para masatisfied ka na nga eh. Bigyan mo ako ng 1 minute. Okay. Naniniwala nga ako, bro, na yung Catholic Church ngayon naging bahagi once upon a time ng totoong iglesia. Kung nakagawa man kayo ng Biblia, di purihin ang Diyos dahil sa inyo nagkaroon ng Biblia.
Pero ang paniniwala ko, naging bahagi kayo ng totoong iglesia. But not today. Bro, Naintindihan ulitin mo ko na siguro ha. yung gusto ko sabihin. Wala nang Biblia sumulat yan. Masyadong, Na- masyadong, Naniniwala na nga ako na bahagi kayo ng totoong iglesia, pero masyadong hindi na paliko ngayon. eh. Bro, Dinirekta na nga kita. naniniwala ka ba bro na ang mga sulat ng mga apostol, pag sila pumanaw na, kanilang iiwan sa kanilang mga membro? Yes or no? Bro, sinorkat to na nga, bahagi na nga kayo noon ng totoong Bro, iglesia. Kayo sabihin na mo, nga gumawa ng Biblia eh. sabihin mo bro, kung naniniwala Oh, ka yes. ba, Oh yes, yes, naniniwala yes, ka ba? Sige. Nung namatay ang Sino mga apostol, naniniwala ka rin ba na ang mga membro nila ang maglilibing sa kanila? Membro nila ang maglilibing sa kanila. Oh. Kinokondem ng Biblia yan eh. Ha? Kinukunin ng Biblia na ilibing sa kanilang mga membro? Babasahin ko sa iyo ha. Sige na, Maniwala basahan ka ba? mo ko na Basahin mo. kinukunin ng Matthew. Biblia na ilibing sila ng mga nagmamahal nilang miyembro. Sige, basahan mo ko. Talata. alam mo, alam mo, ang claim ng Catholic dahil kami ang naglibing ng Hindi ang tanong ko. Ang Pre, tanong ko, pakinggan saan mo mo? ako. Ikaw ang nagsabi. Pakinggan mo ako. Bro, pakinggan mo ako, Bigyan mo ko pakinggan mo talata na Bibigyan kita kinokondem talata. ng Biblia na ang mga apostol ay ilibing ng kanilang mga nagmamahal na membro. Bigyan mo ko talata. Saan talata yan? Saglit lang bro. Sige, bibigyan kita ng talata. Oh, sige. Okay. Hintayin ko. Kiniklaim before that, kiniklaim ng mga Romano Katoliko, kami ang katotohanan. Bakit? Kami ang nagpalibing sa mga apostol. Hindi, ano nagpalibing? Iba ang nagpalibing sa naglibing. Iba ang nagpalibing sa naglibing. Walang problema ka Ang ng palibing o sa naglibing, bro. Walang problema Ano ba ng naman palibing yan? o palibing. Simple Tagalog Isa na lang yan bro. eh. Iba Bro, ang wala nagpalibing sa naglibing. Ang tanong ko Ah, sa sige. iyo, Eto tanong ko sa'yo. saan mo sa nagpalibing ba? saan sa Bible natin nababasa bro na kinokondem na nila na ang kanilang mga apostoles ay ilibing ng mga nagmamahal na membro? Kasi ang alam ko, si Kristo inilibing ni Simon na sino Simon naglibing sa kanya? Nagsulat pa nga doon siya kay Poncio Pilato para kunin yung katawan ni Kristo para ilibing nila. Nagmamahal na membro yon, inilibing nila si Kristo. Tapos sa apostol, bawal. Iyan mo ko talata na na kinokondem nila na ang mga apostol ilibing ng mga nagmamahal na membro. Saan talata bro? Sige bro, bigyan mo ko talata. Teka lang ah. Sige. Sabi mo yan na kinokondem yan. Ba't kinokondem? Si Kristo Pero, nga, ilibing ng mga... bago ko basahin ang talata, ipinagmamalaki nyo, ipapangalandakan nyo ba sa buong mundo? Wala kami na kayo ang- pinapalandakan, bro. Ano ka ba naman? Wag ka nang Tinatanong lang kita eh. Wag ka nang Tinatanong lang kita, sang-ayon ka ba? Bibigyan kita ng na bersikulo. Ang mga apostol, nung sila namatay, ililibing din sila ng kanilang nagmamahal na membro. Kasi sumang-ayon ka na ang kanilang mga sulat, ipinasa nila sa kanilang membro. Sumang-ayon ka doon. So, ang follow-up question ko ngayon, sumasang-ayon ka rin ba nung sila namatay na, ililibing sila ng mga nagmamahal nilang membro? Ang sagot mo, kinokondem yan ng Biblia. Bigyan mo kung talata na kinokondem ng Biblia na ilibing ng mga nagmamahal na membro ang kanilang mga bishop to mga apostol nila. Bigyan mo nga ako. Saan talata Sige, yan? Sige, bibigyan kita ng Biblia, bro. Pero tatanungin muna kita, ibibigay ko yung talata eh. Pero, wag kang maniguro. Sagot, bigyan mo sagot na hindi. hinahanap ko. Alam mo bro, discussion to. Huwag mo akong iipitin. Maging honest ka lang muna. Bakit naiipit ka ba? Hindi. Sabi ko nga, ikaw, Hindi naiipit ka rin ba? Hindi naman Naiipit pang ka ipit rin yan. ba? Wala namang fallacy sa tanong ko eh. Kaya tatanungin nga kita, hindi naman kita iniipit eh. Wala namang, I-claim nyo bro, ba? walang Hindi, fallacy sa tanong ko. Maliwanag wala ang akong tanong sinabing ko. fallacy. Sagutin mo na lang. Saan, Ibibigay ikaw ang ko nga. nagsabi na nasa Ah. Biblia, kinokondem ng Biblia, na ilibing ng mga nagmamahal na membro ang mga apostol. Saan mo talata nabasa yan? Na kinokondem ng Biblia yan? Pasagutin mo muna ako, bro. Sige, Kaya lang, sagutin ka. Wag kang Ito. tanong ha. Sagutin mo. pinapatunayan nyo kasi na kayo ang totoong iglesia ngayon dahil nasa Wala inyo. wala ba akong pinapatunayan? Bro, hindi. Wala ba alam akong nyo naman pinapatunayan? Ano ka ba? yun. Ay, sus, ang tagal nyo nang Nagtatanong lang naman ako eh. Wala ba akong pinapatunayan? Hindi kita tinatanong. Nagpe-premise nga ako eh. Sasagot muna ako eh. O sige, sagutin Saglit mo. lang, makinig ka muna. Oh. Hindi baga, kiniklaim ninyo na kayo ang totoong iglesia kasi nasa inyo ang libingan ni Apostol Pedro. Nasa inyo ang libingan ng mga apostol.
yan ba ay patunay na nasa katotohanan? Porket nasa inyo ang libingan ng mga apostol. Kaya babasahan kita ng Biblia. Kiniklaim nyo kasi na nasa amin ang libingan ng apostol Pedro, kami ang katotohanan. Oh, sige. Babasahin ko sa Biblia. Walang ganung ano sa Biblia, porket nasa inyo ang libingan, kayo na katotohanan? Kalokohan. Laking kalokohan yan. Porket nasa inyo ang libingan, true church na kayo? Basahin ko ha. Kaya nga, 29. Matthew 23:29. Di ba sabi nyo, existed na yung church nyo noon? Sige. Kabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at pinalamutian ninyo ang mga bantayog ng mga matuwid. At sinasabi nyo kung nabuhay sana kami sa mga araw ng aming mga ninuno ni hindi kami makikibahagi sa kanya sa dugo ng mga propeta. Ayan sinabi ng Panginoon, no? Kabag-habag kayo. Kiniklaim ninyo porkit nasa inyo yung libingan ng mga propeta. Pinagmamalaki nyo sa mundo, katotohanan na kayo? O sige, yan ang versikulo ko bro, basahin mo. Matthew 23:29. Babasahin ko pa sa English. Matthew 23:29. Porkit nasa inyo yung libingan, okay na, katotohanan na. Kalukuhan yan bro. Pamutbut na, sabi sa Bisaya. Bro, Pamutbut na kayo. ang tanong ko bro, hindi sa mga parisiyo. Ano ka ba? Hindi nga patunay, ang punto ko Ang hindi tanong patunay ko na sa iyo, hindi sa parisiyo. Sa mga nagmamahal na Kristiyano, hindi sa mga parisiyo. Ba't ka tumakbo sa mga parisiyo? Strongman Eto pala nga. siyang ginagawa mo eh. Sabi ko na, di ba sabi ko, hindi di mo ba ang usapan naintindihan natin, walang gamitan ng fallacy. Ang tanong ko, walang fallacy. Ang sagot mo, strawman fallacy. Red herring fallacy pa yan. Alam mo, red herring fallacy. Alam ko. Alam mo, ba't ka lumiko sa parisiyo? Di mo tatanong sa parisiyo. Ang tanong ko, saan mo nabasa na kinokondem ng Biblia na ang mga nagmamahal na Kristiyano maglibing sa kanilang mga minamahal na mga apostol? Yun ang tinatanong ko sa iyo. Okay, sasagot ako. Oh, Kasi nga, pinapatunayan nyo nga, nakatotohanan kayo dahil nasa inyo yung kanilang mga libingan. hindi yun ang tanong ko. Alam ko, Sumagot yung ka tanong mo, kasi bro. kanina eh. Hindi ako pinanganak hapon. Sumagot ka Pinapatunayan kanina. nyo, diba, nasa katotohanan kayo dahil Sumang-ayon ka kanina. Bro, sumang-ayon ka kasi kanina, bro, Not this time. Not this time. sumang-ayon ka kasi kanina Pinangangalandakan nyo na ang na kayo kanilang, ang totoong ano ba iglesia naman to? dahil nakalibing Ano sa ba- inyo ang mga apostol. Bro, kanina, Pinapatunayan tinanong nyo. kita kanina, sang-ayon ka ba na kapag ang mga apostol ay mamamatay na, ang kanilang mga sulat, ipapasa nila sa kanilang mga nagmamahal na membro? Sang-ayon ka ba doon? Sabi mo, oo. Oo, Ngayon, okay, sige. pag sila na ang namatay, hindi ba sila ililibing ng mga nagmamahal nilang membro? Titingnan lang sila nakatiwangwang dyan sa daan, ganon, sige. ganon. Sagutin na kita, ililibing, sige. Hindi, But sagutin that mo is yung not the tanong ko. Ililibing Pag sila nga ba namatay na, ang mga membro ba, hahayaan sa nakatiwangwang dyan sa kalsada, ganon? Ililibing bro. Siyempre, may respeto sila sa patay. O, Ililibing syempre, kanilang mahal yun eh. Nirespeto nila, ililibing nila. Sangayon kasi Okay. sila maglilibing. nila. Okay. Sangayon ka ba doon sila maglilibing? Sang-ayon ako ron. Ang But ngayon, that is sumang-ayon not the ka na proof. sila ang maglilibing, saan ngayon nakahimay ang mga apostol? Okay, ayan, dyan na tayo ha. Dyan na tayo. Okay. Nasa inyo. Pero, ang tanong ko sa'yo. Nasa amin? Okay, Paano mo nasa nasisiguro Roma. nasa amin? Ay, tinuturo nyo yan eh. Pambira Hindi, ka paano naman mo ba dyan, do? Alam nga, sasagot ka ng hindi ka sigurado. Paano mo nasasabi Tinuturo na sa mo nga, amin? Nasa Roma nga. Nasa Roma nga. Na-research mo na ba nasa Roma? Hindi ko na kailangan i-research pero Teka, tinuturo nyo yan. teka. Nag-aano Ibig kayo eh. sabihin ba, sumasagot ka ng hindi ka sigurado? Ito, bro, teka lang. Sige. Nasa Roma ba o wala? Hindi, Yung ako lang libingan ni tatanong Apostol nito, Pablo. ikaw ang sumagot. No? Sigurado ako na nasa Ako Roma ang nga eh. nagtatanong, ikaw ang Sigurado nga sumagot. ako. Sigurado nga ako. Sumasagot ka ba nang hindi mo alam ang sinasagot mo sa akin? O alam mo ko ang sinasagot mo sinasagot sa ko. akin? Alam ko ang sinasagot ko. O ngayon, kung alam mo ang Oh. sinasagot mo sa akin, saan sila nakahimlay?
Nasa Roma ngayon, nasa Vatican. Andyan lang yan sa dalaw, nasa Roma o nasa Nasa Vatican. Roma, Andyan lang yung mga nasa libingan. Roma, nasa Vatican. Yung lahat, nasa Vatican lahat? Hindi ko si Apostol Pedro nasaan? Nasa Roma o wala? Wag muna kay Pedro. Sa iba tayo, sa iba. O, si Ay, Mateo, kay saan Pedro nakalibing muna si tayo. Mateo? Pinagmamalaki mo si Pedro eh. O, saan nakalibing si Mateo? O, ano tayo kay Mateo? Saan nakalibing si Mateo? Wala akong alam kay Mateo, bro. Doon tayo kay Pedro. Ang kiniklaim nyo, Santo Papa nyo. Si Apostol Pedro, Hindi mo nakalibing alam. sa Roma. O, ito. O, sige, si Patunay ano, ba yan? si... Bro, wala nga ako alam. Kay Pedro tayo mag-usap. Si, Kay Pedro tayo si mag-usap. Apostol Pablo, saan nakalibing si Apostol Pablo? Bro, kay Apostol Pedro tayo mag-usap. Hindi, si Apostol Pablo, saan nakalibing si Apostol Pablo? Wala nga akong alam. Kay Apostol Ay, hindi Pablo, mo kay alam. Apostol O, Pedro sige, tayo. mag-research Oo. tayo. Mag-research tayo, saan nakahimlay? Saan nakahimlay? Nakahimlay Kahit sabihin mo pang kayo ang Ang- nagpalibing yan. ang bangkay ni Wala. Apostol Pablo. Hindi mo matitindigan yan, bro. Kung gagamitin mo sa akin patotoo bilang Bro, nakaano ko sa history, bro, ha? Ay, tata. Bro, si Apostol Pablo, bro, ay nakahimlay sa Basilica of St. Paul outside the wall sa Roma. Sangayon ka dito o hindi? Okay, sangayon ako. Kiniklaim nyo nga nasa inyo. Sangayon ka. Si Tomas, Okay. saan nakalibing si Tomas? Okay, bahala ka na kung nandyan pa sa Roma yan. Sige. Saan nakalibing si Tomas? Okay? Ang punto ko rito, Paminawa. Si Tomas ay nakalibing sa Chennai. Sa Chennai. Sa St. Thom Basilica sa Chennai. Sangayon ka dito? sige, sangayon na ako, bro. Okay. Etong San Thom Basilica sa Chennai, ito ba yung may-ari ng ng Apostolic Church o hindi? Hindi ko alam kung nakita ko yung titulo niya, bro. Wala akong invitation niya kung nakatitulo ba yan sa inyo. Sige. Sino sa mga apostol ang nakalibing sa iglesia ninyo? Sino? Okay, Sa mga simbahan ninyo, sino? Sasagutin kita. Napakababaw na tanong naman yan, bro. Babaw nga, babaw tanong yan. Hindi yan patunay. Ay, hindi. Bro, sabi mo babaw eh. Ay, sapaw ka na Bro, sumasagot ako eh. sabi mo kasi mababaw. Sagutin mo yung tanong ko, mababaw lang pala yun eh. Sino sa mga apostol ang nakalibing sa mga simbahan ninyo? Sino? Sumasagot ako. Wag kang sasapaw. Sige, sagutin mo. Wala. Ba't sa Pilipinas to eh? Nakapunta ba yung mga apostol sa Pilipinas? Hindi naman eh. Ibig sagot sabihin ko. ba? Sagot ko. Nakinig ka muna. Ibig sabihin ba made in the Philippines na talaga kayo? Sa bibig mo lumabas ha? Hindi nakarating ang mga apostol sa Pilipinas. Hindi yung ko mga tinanong. apostol na... Bro, nakarating ba sa Mindanao si Nakarating ba sa Mindanao si Apostol ibig Pablo? Si sabihin... Pedro? Sige, Sige, sagutin mo. Nakarating ba so sa Mindanao? Nakarating ba siya sa walang Bohol, si Apostol Pablo? Teka. Walang Nakarating ba si Apostol Pedro sa Bohol? Wait lang. Tagbilaran? Walang Sige, sagutin apostol. mo. Wait lang. Sagutin mo. Sino sa mga apostol na nakarating sa Bro, Bohol? Sige, bro. sagutin mo. Walang apostol na nakalibing sa simbahan ninyo sa Pilipinas. Di ba sabi mo? Wala. Kasi hindi naman siya nakarating dito eh. Sa ibang bansa, sa simbahan nyo sa ibang bansa, may apostol bang nakalibing doon o wala? Wala nga, bro. Eto, sagot ko sa'yo. Kasi hindi Bakit naman wala? ang patuloy na totoong iglesia. Bro, bakit wala sige. bro? Nag-claim kayo, bahagi kayo ng tunay na iglesia. ang tanong ko. Sagutin mo to. Ba't ako sasagot? Ako lang tatanong dito? Hindi. Give and take Ikaw tayo yung dito. sumagot. Wala nang give and take tayo dito, bro. Bias ka pala Ikaw eh. yung sumagot. Ayaw mo- tanong ka, Nag-claim tanong. ka kasi Ayaw na mo- kayo ang takot true ka church sumagot. eh. Takot kang sumagot. Nako, naiipit ka yata, kaya mo Hindi ako binabaligtad naiipit. sa akin. Gusto ko nga eh. Para lumabas na yung kabulukan mo eh. Takot ka bro, sumagot. bro, sagutin mo bro. Sa Tanong, ibang takot ka- bansa, tanong ko- bro, yan takot bang kang tanungin. ancient, apostolic, tanungin. Pentecostal Bro, church? Yan ba ay sa Dami mo Pilipinas ng- lang, wala sa ibang dami bansa? ng tanong na sinagot ko. Ako naman. Takot ka bang tanungin? Sige, hindi. ulitin ko ha. Ulitin ko tanong ko ha. Bro, Bro, ang dami saang ko na sinagot na tanong apostolic church nakalibing ang isa sa mga apostol? Sinong apostol ang nakalibing sa apostolic church na sinasabi mo? Sinong isa sa mga apostol? sa'yo. Ay, apostolic nung panahon pa ni Jesu Cristo eh. Sino nga bro? Saan bang simbahan ng apostolic church nakalibing? Kahit na isang apostol lang. Sinong apostol ang nakalibing sa simbahan ng apostolic church na kinaaniban mo? Sino? Wala, kahit isa. Okay, dito sa Wala. Pilipinas wala. Ibig sabihin pala, hindi pala kayo ito. existed nung panahon yun kasi walang isa sa inyo nakalibing. Existido na yung church noong panahon noon. Kung existed, Oo, ba't hindi. wala kayo nailibing? Existido na yung church noon. Oo, hindi.
Sa inyo ba? Sa 300, inyo? 300. Ba't Sa sa inyo, amin? sa Ba't inyo. sa amin? Sa wala inyo, bro. sa inyo. Sa inyo. Sinabi ko na nga wala yan. Tigas ng ulo mo eh. Ibig sabihin Sa inyo, bro, pala, nung sa inyo. namatay ang mga apostol, wala pa yung apostolic yung sinasabi ninyo na kung Oh, saan ito, kayo ito, naging ito. membro. Ito. Dahil ba nakalibing sa inyo Anong dahil ang ba? mga apostol? Bro, ako ang nagtatanong, Kayo huwag na ba kang magtanong totoo sa kita? akin. Ay, Ako ang nagtatanong, ako na puprosik-examine dito, hindi ikaw. Give and take tayo. Takot ka matanong, aminin mo Bro, sa akin, oo, ako hindi. ang nagpo-cross-examine sa claim mo, hindi ako ang tatanungin mo, ako ang magtatanong. Kaya nga, sinabi ko sa test kagabi eh. Bro, ang itatanong ko sa iyo, paghandaan mo kasi ito ay may kinalaman sa history ng True Church. Wala tayong pinag-usapan na ako lang ang tatanungin mo. Maliwanag, oo, hindi. Bakit? May sinabi ba ako? Patutunayan ako? Pero ito, takot Eh, ka may magtanong. sinabi ba ako sa text natin na may patutunayan ako? Ang tanong, takot ka bang tanungin? Oo, hindi. Ganun lang tayo. Hindi na kita tatanungin. Kaya na ako tanungin mo pag nagpatunay na ako. Oo, sige. Wag kang bababa. Baka may pag ikaw mo to, tatakbo ka. Hindi ako Pag ako tatakbo. magtatanong sa'yo. Hindi ako tatakbo. Hindi ako tatakbo. Sige. Basta yung tanong mo, hindi lihis sa pahayag ko, hindi ako tatakbo. Wag kang tatakbo, bro, ah. Ito ngayon kasi actually, yung tanong kasi sa'yo kasi, kung napapansin mo lang, tanong ko sa'yo, wala akong lang hinahanap Biblia lang, wala akong hinahanap na sa Greek lang, wala akong ganon. Ha? Ikaw kasi, pag natanong ka kasi, saan sa Greek yan? Saan sa Bible yan? Yan yung mga tanong mo eh. Masama ba yun? Masama ngayon kasi nililimitahan mo ang katotohanan. Huwag mo lilimitahan. Kung wala sa Greek, sabi wala. Bro, Ano ka ba? masama mo tanong sa Bible? Pag wala sa Bible, hindi totoo. Walang nangyari ganyan kasi wala sa Bible. Ganun ba? Kalukuhan ka. Hindi ganyan. Tinan mo ako. Patunayan mo kasi bulok. Pag ako ba nagtanong sa'yo, meron bang ganon? Nasa Bible ba yan? Nasa Greek ba yan? Ganyan ba ako magtanong? Di tanongin mo ako ng ganun. Hindi. Ba't ko gagawin? Alam ko mali yun. Ba't ko gagawin yun? Sabi ko sa'yo, pag nakausap Alam ko kong ka mali. namin, Di ba sabi ni Kristo? Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. Kaya tinatanong kita sa tamang paraan, hindi sa paraang mali ang ginagawa mo. hindi mali ang kaparaanan ko, bro. Alagang mali ginagawa mo, nililimitahan mo eh. Ang daming pagpipilian ng sagot, ang gusto mo ganito lang. Ang tawag dyan, fallacy of false requirements. Hindi. Ganito, bro. Ang Ate mo sa'yo na, ano ang fallacy of false requirements, ha? Tuturuan kita. Ganito ang paglilimita. Ito. Bro, Ano ba ang fallacy of false requirements? Basahin ko rito. Ano ba ang fallacy of false requirements? Ang fallacy of false requirements ay isang uri ng logical fallacy kung saan pinipilit ang isang hindi naman tunay o necessary na requirement bago tanggapin ng isang claim o argumento. Simpleng paliwanag, para bang sinasabi, hindi ka pwedeng tama hanggat hindi mo natutupad ang isang kondisyon na ako lang ang nag-set kahit hindi naman talaga kailangan yon. Sabihin, Pinipilit ko ba? gusto mo ko sumagot sa gusto mo. Mali yun. Mali talaga. Kasi hindi kita Mali kita yun pinipilit. Hindi kita nilimitahan eh. Tinatanong ko Ba't lang mo kung hanapin? nasa Greek ba Saan yan. sa Greek? Kung wala sa Greek. Paglilimita ba yan? Maglilimita ba? Sa Greek lang. Hindi. Hindi paglilimita. Tinatanong ko lang. Paglilimita yan. Ano ba Nasa Greek naman yan? Guilty ka lang kasi Hindi bro, ang daming pagpipilian ng sagot. Kaya nga ikaw, magtanong ako kung nasa kung Greek ba yan, napansin nasa Bible mo ba yan. na akong nagtatanong sa'yo, hindi kita nililimitahan. Hindi na nililimitahan. Nililimitahan ba kita? Wala. Hindi kita nililimitahan eh. Tinatanong ko lang kung nasa Greek ba yan, nasa Bible ba yan. Hindi yan paglilimita, bro. Paglilimita yan, kung wala. Hindi. Ano ngayon kung wala? Ay, ano gagawin ko kung wala? Hindi Sige. totoo. Hindi totoo. Kasi wala. akong sinabing hindi totoo. Wala akong sinabing Wala, uutuin mo pa ako. Presumption na naman yan eh. Uutuin mo pa ako. Oy, minsan ako naging protestante. Oy, once upon a time, si John Doe ay Seventh-day Adventist debater. Alam ko yung mga style na ganyan. Ano ka po? Lulukuhin mo pa ako. Hindi kita nililimitahan, alam mo yan. Wala akong Eh, sinabi wag sa kang Biblia. magtanong na ganyan. Wala akong sinabi. Wag mo ako tanungin ng ganyan. Meron ba ganyan sa Greek? Meron ba ganyan sa Biblia? Wag mo ako tanungin ng ganyan. Hindi kita nagtatanong ng ganyan eh. The Bible is open book. Bro, Pwede tayo magtanong dyan. Kung nasa Biblia ba Hindi yan, kita wala. ginaganyan sa tanong ko sa'yo. Kaya wag mo kong ganyanin. Problema mo na yun. Kung takot ka kasi may Wala. mahuhuli kasi. Takot ka kasi may mahuhuli. Hindi. Kasi, alam mo Takot kasi, ka. alam mo kasi na totoo.
Kaya para mo baluktutin ang totoo, hahanapan mo sa alam mong hindi dyan mababasa. Sige, Alam mo kasi ang totoo. Okay. Kaya gusto mo, dito lang basahin kasi alam mo na wala dyan. Kaya gusto mo, dyan lang basahin kasi ang gusto mo, alam mo kasi na wala dyan. Kasi may mga iba papukuhan ng sagot, ayaw mo doon. Ang gusto mo, doon sa hindi siya mababasa. Para bang ganito, saan ka nakabili ng isda? Sa palengke. O tanong, bro, nagpunta ako doon sa junk store, wala namang isda doon eh. Ba't ka sa junk store nagpunta? Sanabi ko sa palengke. Roman policy yan, bro. Oo. Nagbihiling pa. Ikaw yung nagpapalasi dyan. Roman policy, hindi lumabas sa bibig ko yan. Yun na nga, Ito, example ano lang yun. Okay, relax muna tayong dalawa. Ba't mo Relax muna ko tayong dalawa. ililimita Relax sa muna tayong Greek dalawa. at sa Bible? Kita niyo Wala yung naman akong binabanggit sa paliwanag ko o sa claim ko na Greek lang ang batayan o Bible lang ang batayan. Wala naman ganun eh. Kaya pag tinanong mo ko ng ganyan, ibig sabihin Ang gusto mo ko pumunta paglilimitan mo sa isang gusto mo na hindi ko naman ginamit. dito. Bro, ganito ang paglilimita. Turuan kita. Basahin mo sa Greek. Kapag hindi mo nabasa sa Greek, Tanong hindi totoo yan. ulit, tanong Yan ang ulit. paglilimita. Hindi. Tanong ulit, Sabi- sino ang naging sino ang namumuno sa Pentecostal Church? Sino ang namumuno upang maging tagapag-ayos? Ikaw ang nagsabi, 1980, si Pastor Eduardo Briones Sr. 1970, sinong pastor ang nagtuturo sa Bible study ninyo? 1970, sino? Hindi pa tayo tapos sa libigan. Magtatanong pa nga ako sa'yo doon. Sasagutin ko. Umiiwas ka na eh. Umiiwas. Kanina ka pa umiiwas eh. Hindi ako iwas, bro. Ba't ako iwas sa'yo? Puro ka iwas eh. Huwag kang umiwas. Hindi ako iwas sa'yo. Bulok yung church mo. Ba't ako iwas sa'yo? Sige. Para po hindi ka umiiwas, sagutin mo tanong ko na yon. Patanong muna. bro. Ulitin ko tanong ngayon ha. Ay, ba't ayaw Sino mo sa patanong? mga apostol ang nakalibing sa Apostolic Church? Posibleng Sino sa wala. mga apostol ang nakalibing sa Apostolic Church? Kung nasaan ang mga apostolic noong panahon ng mga apostol, doon sila nakalibing, bro. Sige. satisfied ka So, sa ko. So kung Ako saan naman sila tatanong. nakalibing, doon sila nakalibing. So, Ako ginagarantihan naman mo sa akin na ang mga apostol ay nakalibing sa Apostolic Church. Ginagarantihan mo sa akin yan. Hindi ko ginagarantiyan na apostolic church. Sabi ko, kung nasaan ang mga apostolic church, noong panahon na yon, kung saan nila inilibing, hindi ko sinasabing sa apostolic church nakalibing. Kung saan nila Okay. nilibing, So ililibing nila sa kanilang pagmamayari, hindi sa ibang simbahan. Sige, magsasabi ng Remains of the Apostles. Remains of the Apostles para malaman natin kung saan nakalibing ang mga apostoles. Okay, Remains of the Apostles. Tayo. Para magka-trace naman tayo, okay? Tayo sa Remains Apostles in the New Testament. papatunay ka ng Catholic Church, ba't ayaw Ito tayo bro. Ating unahin si mo magpatanong? Andres. Umiiwas ka sa akin, ayaw magpatanong. Si Andres. Bro, Ating unahin si Bro, ganito nga yan, bro. Ubos oras lang yan eh. Sa inyo na nga lahat nakalibing. Pabor na nga sa inyo. Ang kulit mo eh. Sa inyo, ano? sa inyo na nga, kayo na nga nagpalibing ng lahat ng mga apostol na yan. Ating unahin si Andres bro. Ito si Pero Andres ang kasi tanong sabi ko mo sa'yo, kasi ang tanong ko sa'yo, patunay ba yan? Natutulog ang sabi mo kasi bro na nandoon kayo nung panahon na namatay ang mga apostol. Alangan na nakatunganga lang kayo. Nandun, nasa Pilipinas kami, nandun. Alangan mo nakatunganga lang kayo. Imposible naman. Pilipinas kami, bro. Bro, I am talking of your entire sa buong kayo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi kung nasa ang bansa sila, dahil sabi mo kasi kayo yung connected doon, dapat andun din kayo. Imposible naman walang mga alagad ang mga ito. May mga alagad to. Sige, ganito. May mga alagad to eh. Posible naman walang mga alagad. Ito na nga eh, hindi ka kasi nakikinig eh. Bro. Ito tayo. Si San Andres bro, si San Andres, saan nilibing ng Apostolic Church San Andres? Sa inyo na nga nakalibing. Sa inyo na nga nakalibing. Ito ang tanong ko. Bakit sa amin yung nililibing? Patunay ba? Kayo Bro. na nga nagpalibing. Sige, kayo na nga nagpalibing. Bakit sa amin yung nililibing? Apostol nyo yan? Sige, wala tayong problema. Ito nga, sa inyo nakalibing. Kayo na nga nagpalibing.
kiniklaim nyo kayo Bakit kami? nagpalibing, di ba? Bakit kami? Eh, ang Ay, sabi hindi mo, kayo. hindi kami ang true church. Hindi Ano na ba kayo naman nagpalibing. tulupuhan to eh? So, ibig sabihin hindi kayo nagpalibing. Bro, bakit mo ipapahid sa amin? Eh, ang sabi mo mismo, hindi kami ang true church. Ba't mo ipapahid sa amin? Wala akong sinabing hindi. Ang sabi ko, bahagi kayo noon. Di ba Hindi sabi mo, lang yun. patutunayan mo na hindi kami ang true church? Sabi mo kanina? Papatunayan ko na hindi ka, kasi nga ganito, hindi na kayo ngayon yan. Pero noon, bahagi kayo. Ay, hindi mo naintindihan yung sabi ko. Sinabi ko na kasi para masatisfied ka eh, para matapos na yung kakabishop-bishop mo na Ay, yan eh. dada, itong Catholic Church noon, ito ba ay kaisa ninyo o hindi? Maaring noon, bro. Kaisa? Maaring noon. Kaisa? Maaring noon. Kaisa sige. ninyo? Sige noon. O, asan ang prueba mo? Ha? Asan ang ebidensya mo na ang Apostolic Pentecostal Church, ang Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Iglesia Katolika ay isang iglesia lang? Kasi ang alam ko, nung panahong yon ang iisa ay yung Greek Orthodox at saka yung Roman Catholic Church. Yun ang alam kong iisa eh. Pero sa iyo kasi, dinami mo pati Apostolic Pentecostal Church. Sige, saan ang ebidensya mo nung panahong ito magkasama ang Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman Catholic Church para patunayan mong magkaisa nga talaga tayo? Sinabi sa Aklat ng Juan, tinan mo, sabi sa Saan ang ebidensya mo? Ikokot ko lang. Tinan mo, sila'y hindi sa atin. Hindi ang layo. Hindi naman ang yung tanong ko eh. Hindi yan ang tanong ko. Bro, nakikialam mo na sagot, bro eh. Hindi nga yan ang tanong ko eh. Ang layo. Para kang si Jared nung siya'y protestante pa. Para kang si Jared Almasora. Si Jared nga, tumakbo nga sa akin. Hindi na nga. Ayun na nga, sagutin mo. Nasaan ang ebidensya mo nung panahong ito, iisang iglesia lang ang Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman Catholic Church? Kasi ang alam ko kasi, ang iisa ng panahong ito, ang Greek Orthodox at ang Roman Catholic Church. Iisa lang as Catholic Church. Saan yung sayo? Sasagot na ako. O sige, sagutin mo. Sasagot ako. Tinan mo, naniniwala ako na itong Catholic Church, bahagi ng totoong iglesia. Noon, na siyang iglesia naman na kinatitirikan na kung nasaan ako ngayon. Ngayon, kung hanapan mo ng ebidensya, ano bang klaseng ebidensya? History o biblically? Bro, natural bro, history bro. Hindi kita nililimitahan, bro. Hindi kita nililimitahan. Paminaw. Napi ko na. Wala nga akong history. Okay. Pero ito, naniniwala nga ako. Bro, humihina yung boses mo. Mas malakas pa yung hangin sa boses mo. Ano nangyari dyan? Ano? Mas malakas pa yung hangin dyan sa boses mo. Naka-loudspeaker ba ako? Naka-headset ako eh. Naka-headset ka. Eh, ba't mahina ang boses mo? Aba, iwan ko naka-headset ako eh. Mas naririnig ko yung boses ko eh. Baka naka-loudspeaker ka. Huwag mo loudspeaker. Hindi, naka-headset ako dito eh. Naririnig ko yung boses mo. Yung boses ko, hindi sa'yo. Ay, hindi ko alam. Kakaintindihan nga tayo. Ibig sabihin, naririnig mo ko. Naririnig kita pero mahina ang boses mo. Malakas yung boses ko. Eh, sagad na nga itong volume ko eh. Kanina pa tayo nag-usap. Ngayon ka na nagreklamo. Parang nagagarbled. Ayun na nga eh. Ngayon ko lang pinunay. Nagagarbled. Nagagarbled oh. Bro, ito pagbigyan mo naman ako. Ganyan kapag pangutana sa ako na po yung mangutana sa imo ha. Regarding doon sa paglibing. Ano nang utana? Magkatatanong sa akin, hindi pa nga ako tapos ito, tsaka hindi pa ako napapatunin sa akin. Nagpapatunay ka na nga. Hindi, tinatanong kita, bakit nyo sa amin inililibing? Nandyan naman kayo. Hindi nga kami naglibing. Kayo nga kamo naglibing, di ba? May kliba ako na kami nagpalibing. Hindi ba sabi mo nandoon kayo? Imposible naman na namatay ang mga apostol, nakatunganga lang kayo. Imposible naman yun. Ang ating pinag-usapan, sino ang naglibing? Hindi kung sino ang nandoon. Ang sabi mo kasi, ang sabi mo kasi, hindi kami true church. Sabi mo, bahagi kami, bahagi rin kayo. Ito na lang ebidensya ko na hinihingi sa'yo.
saan mo nabasa na once upon a time, iisang iglesia lang ang Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman Catholic Church? Kasi ang alam ko, ang iisa ng panahong yon ang Greek Orthodox at ang Roman Catholic. Iisa sila as Catholic Church. Ikaw, saan yung ebidensya mo ng Roman Catholic Church at ang Ancient Apostolic Pentecostal Church ay iisang iglesia lang? Saan ang ebidensya mo? Ito nga ang tanong, isagot ko sa'yo. O, ilang minuto mo ako para sagutin? Sige, para Sige, sagutin mo lang. Boss, kasi pag tatakbo ka ng unang Juan, 2:18-19, hindi yan ang tanong na ang sagot na hinahanap ko eh. Ilang minuto mo ako bibigyan ng oras? Sige. Sige, sagot ka lang. Huwag ka lang tumakbo sa out of context. Ilang minuto mo ako bibigyan ng oras? Sagutin mo lang. Huwag ka lang lumiko sa hindi naman tinatanong. Para ayoko kasi ni-interrupt ako eh. Ilang minuto mo ako bibigyan ng oras? Talagang interrupin kita kung alayo ng sagot mo. At ilang minuto mo ako bibigyan ng oras? Sumagot ka lang. Walang minuto. Ilang minuto Sumagot mo ka ako lang ng bibigyan diretsyo. oras? No. Ilang minuto mo ako bibigyan para sumagot? Pwede 1 minuto, pwede 30 seconds, pwede 20 seconds. Sagutin mo lang ang tanong ko. Pwede ako humili ng 2 minuto sa'yo. Hindi pwede. Hahaba ang 2 minuto. Mahaba na ngayon 1 minute. 2 minuto pa kaya? Pwede ako humingi ng 1 minuto sa'yo. Mahaba na ngayon 1 minute. Yung baka yung 2 minuto. Pwede ba ako humingi ng 1 minuto sa'yo? Kalokohan yung ginagawa Wala mo. naman tayo Sinungaling ka pa. Pwede ba ako humingi ng 1 minuto sa'yo? Para Sa- hindi mo ako ma-interrupt. Bro, alam mo bro, kung historically proven yan, segundo lang masasagot mo yan eh. Pwede ba ako bigyan ng 1 minuto? Bakit takot ka mabigyan ng 1 minuto? Takot ka malinamanagan? Bro, very simple lang naman eh. Ibigay mo ang referensya mo sa akin na once upon a time, iisang iglesia lang ang Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman Catholic Church. Bigyan mo ko niyan. Ilang minuto ang bibigyan mo sa akin para sumagot? 30 seconds! Oh, yan. Mahaba ng 30 seconds eh. Mahaba na yan. Sige. Categorical ba ang tanong mo? Oo, hindi ba ang tanong mo? Hindi categorical ang tanong ko. Hindi pala Ang tanong ko sa'yo, nasaan ang ebidensya mo na ang Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman Catholic Church ay isang iglesia lang nung panahong yan? Nasaan ang ebidensya mo? Ilang minuto nga ang bibigay mo sa akin? Ang tigas ng ulo 30 mo eh. seconds. Mahaba na yung 1 minute. Hindi ilang segundo, ilang minuto. Sige, pinakamahaba, 1 minuto. Madali. Sige. Ako, kaya ko sagutin ng 30 seconds eh. Sige. Ako bro, kaya ko sagutin 30 seconds bro. Meron ako dito. Young's Literal Encyclopedia. Meron ako rito. Babasahin ko yan na ang isang iglesia na panahong yan, Greek Orthodox lang at Roman Catholic Church. Isa as Catholic Church. Ikaw, saan yun sa'yo? Bigyan mo ako. Dali, sagot ko lang ng ilang segundo. Isang minuto. So, haba ba? Magkukwento ba kasi ng kasinungalingan eh. Sagot ng diretso. Categorical ba ang tanong mo? Para diretsuhin kita. Hindi nga categorical lang tanong ko. Ano ba naman? Kaya magpapaliwanag ako kung Pinagloloko mo ko eh. Niloloko mo sarili mo. Hindi ko niloko sarili ko. Napansin mo? Ngayon, sinagot ko yung tanong sa aking side. Ilang segundo lang, 10 seconds lang ito, sinagot ko na eh. Categorical nga ba ang tanong mo? Kailangan ko magpaliwanag. Magbigay ako ng example sa iyo para makita mo. Bro, ang dami mo namang Ito. Maglalabas ako ng bro, na kaya ko sagutin siya within seconds lang. Oo, hindi. Hindi nga categorical ang tanong. Hindi magpapaliwanag ako, bigyan mo ako 1 minuto. Sige, bigyan mo 1 minuto, sagutin mo ha. 1 minuto, timeran kita. Ikaw ha. Sige. Ikaw, pinagloloko mo pa ako ha. Ay, niloloko mo yung sarili mo. Niloloko mo ko eh. Sige, 1 minute, start! Now! Okay. Based on my own opinion. Naku, all opinion. Huwag kang sasapaw. Bro, time pause. Bro, wag yung own opinion. Hindi ako maniniwala sa own opinion mo. Bigyan mo ko ebidensya, hindi own opinion. Ano ka ba? Baka ako sumagot, may ebidensya, ikaw, own opinion. Comes to opinion, hindi kita pinipil sa maniwala o hindi. Wag yung own opinion. Kalokohan, walang kwenta pag-uusap ito. Ay, takot ka pala. Opinion nga lang sabihin ko sa'yo eh. Wag yung opinion nga. Hindi ako maniniwala dyan. Hindi na kita sagutin. Magtanong ka na Ebidensya, bro. Ang tanong ko, nasaan ang ebidensya mo? Ebidensya ang hinahanap mo, hindi opinion. Ituloy mo na yung minuto ko. Sige na. Naka-time pause. Naka-time pause ka, 55 seconds. Ituloy mo.
Ebidensya ang hinahanap ko, hindi opinion mo ha. 1 minute. Sige, 55 seconds, tuloy. Oh, 1 minute. Based on my own opinion. Ay, bro, Bro, wag ka pinagloloko mo ko rito eh. Hindi kita niloloko. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Sinabi ko na sa'yo, wag yung own opinion mo. Kasi Tatapusin mo ebidensya nga. ang hinahanap ko. Bro, tumigas na yung ulo mo sa sobrang kaladebate mo. Tumigas na, hindi ka Oh, meron ako 54 seconds. May 54 seconds ka. Patapusin mo yan. Patapusin. Shut Sige. your mouth habang nagsasalita ako sa Ituloy mo, wag yung own opinion. Ebidensya ang hinahanap ko. Pakialaman sa 1 minuto na yan. Ah, papakilaman kita. Hindi ka tumutugma eh. Strawman yan eh. Strawman fallacy yan eh. Wag yung opinion. Ebidensya ang hinahanap ko, hindi opinion. Sagot. Patapusin mo nga ako sa 1 minuto. Oh, wag ka mag-strawman fallacy. Ay, sus, pambira. Huwag Ang mo ina- ako magsasagot. Ang hinahanap ko, ebidensya, hindi opinion. Sagot. Patapusin mo nga ako. Tuloy ko ang time, 54 seconds. This is based on my own opinion. Ay, wala bro. Wala kwenta ka bro. Pakinggan mo muna. Bro, wag mo na lang ituloy bro. Inuubos mo yung ano eh. Sinabi na nga wag yung own opinion eh. Kasi muna, ba't mamamatay ka ba? Pag pinakinggan mo ako? Ay, bro, wag na lang bro. At least napatunayan ko lang ngayon, ikaw ay puro lang own opinion. Kasi ikaw magpatunay ngayon, ako tatanong sa'yo. Naiintindihan mo yung tanong o hindi mo naiintindihan ang tanong? Naiintindihan ko. Kaya nga sasagutin ka ng 54 seconds eh. Bro, naiintindihan mo ba ang tanong ko? Hindi mo naiintindihan ang tanong? Ko, very clear. Naiintindihan ko ang tanong mo. Kaya Naiintindihan, ano ang hinahanap ko? Opinion mo o ebidensya? Patapusin mo nga ako ng 54 seconds. Ano ang hinahanap ko bro? Opinion mo o ebidensya? Ebidensya. Ebidensya, wag mo ko bigyan ng own opinion. Sige, tuloy ko time. Patapusin mo ako ng 54 Tuloy ko ang seconds. time ha. Wag yung own opinion ha. Meron ka na lang 53 seconds. Mamatay ka ba pag nakita ano opinion? Hindi ko naman pinapatanggap sa yung opinion ko eh. Wag ngayon bro kasi hindi yun ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko ebidensya, hindi own opinion. Hindi, wag mong tanggapin. Pinipilit ka bang tanggapin mo? Pakinggan mo lang. Pag pinakinggan mo ba, tatanggapin mo na? Strawman yan bro. Bro, strawman yan eh. Alam mo yung strawman fallacy? Alam ko ang strawman policy. Oh, wag ka mag-strawman. Alam mo pala eh. Ibigay mo sa akin ebidensya, hindi opinion. Sige, 53 seconds. Sapaw ko kasi nasapaw eh. Gaya mo ng uling mga katoliko ba? Okay. Wala kaming historical evidence. Pero, base sa aking pagkakaalam, hindi na opinion na, base sa aking pagkakaalam, ang Catholic Church, kasama yan sa itinayo ni Jesucristo. At itong sa amin, ito ang bahagi din ng itinayo ni Kristo. Kaya lang, pagdating ng panahon, kami, nanatili kami doon sa aral. Kayo, hindi na kayo yun ngayon. Teka, ba't bilang ka na napunta sa aral? Meron ka bang time po sa 27 seconds? Ba't ka napunta sa aral? Ang hinahanap ko, nasa ng ebidensya mo na once upon a time, iisang iglesia lang, ang Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman Catholic Church. Kasi sabi mo kasi, pareho tayong bahagi ng tunay na iglesia. Kaya nasa ng ebidensya mo doon? 27 seconds, sagutin mo. 27 seconds. 27! I do not have historical evidence. Ay, Sana yun. mag-spell ka Tapos, Oh, sabi pa, tapos, I do not have historical evidence. tapos Pero na. base sa paniniwala ko, magkasama yan dati. Yan, Kaya lang tata- kami nanili kami tatapos na. doon sa totoong iglesia. Wala nang kwenta ang timer. Lumabas na kayo. Wala nang kwenta ang timer bro, tinapos ko. Yung Inend ko na yung timer. Sinabi mo kasi wala kang historical evidence. Inend ko na yung timer. punto natin to, ako naman Inend ko na yung timer. Wala ka palang historical evidence eh. Punta tayo sa akin, hindi pa. Kaya naman Wala na. Bro, ang timer bro, in-stop ko ng timer kasi sinabi mo kasi wala kang historical evidence. Hindi wala. ito wala, anong gagawin mo? Ayaw ka na. Wala kang mapatunayan. Puro ka lang claim. Ayaw ka na nga ba? Wala ka na patunayan mo, puro ka na lang claim. Ikaw ang nagsabi. Wala kang historical evidence. Biblical evidence gusto mo? Ah? Biblical evidence gusto mo? Ay, aral na naman. Interpretation niya na naman. Nako, Takot sa aral. Ano sa interpretation niya na naman. Bro, ang pinag-usapan natin, Ang diablo takot history of the true church. Ang Bro. diablo takot sa Biblia. Pangliko na yan. Strawman pala na naman yan. Bro, hindi sa Biblia ka. I do not have... Ikaw ang nag-usap na tayo. Ang pag-usapan natin, history of the true church. Mahal yung series
wala tayong pinag-usapan na idadama yung aral. Napunta ka ng aral na naman. Talagang protestante talaga, no? Brother Jando, I admit already that I do not have Talagang wala. Ikaw ang nagsabi, wala kang ebidensya eh. physical evidence tayo. Nagalaban ka pa, hindi na. Ano pang iano ko sa'yo eh? Ikaw na umamin, wala kang historical evidence. Physical evidence tayo. Bro, ikaw lang sabi, meron 7 ebidensya. O, sige. Sa physical evidence. Ano pitong ebidensya? Sige na, huwag natin palawakin yan. Ano pitong ebidensya? Historical evidence, scientific evidence, biblical evidence, o ano pa? Historical evidence kasi ang ating pinag-usapan, origin of the church, history of the true church. Natural ang hahanapin ko, historical evidence. Ikaw ang nagsabi, pareho tayo bahagi ng true church noong unang panahon. Kaya yun ang hinahanap ko, nasa ng ebidensya mo na once upon a time, isang iglesia lang, ang Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman Catholic Church. Yun ang hinahanap ko. Inadmit ko na nga sa'yo, bro, wala nga akong historical evidence. O di wala, di tapos. Wala na. Gusto mo? Tapos na usapan. Ikaw na, umabit ka na, walang historical evidence eh. Tapos, Ayaw ka na. Oo, hindi. ano, hihilit ka pa, itinapos mo na, ikaw nang tumapos. Tapos, pero pa akong biblical evidence eh. Ayaw ka na. Oh, biblical evidence na naman. Ano yan? Sariling interpretation na naman kasi aral na yan. Takot ka. Wala na. Hindi. Wala na, talo ka na. Umamin ka na eh, wala kayong historical evidence, therefore claim mo lang yan. Yang biblical evidence mo na yan, bro. Scientific evidence, Bro, historical evidence. yang biblical evidence na sinasabi mo, based na lang yan sa sariling interpretation ninyo. Therefore, hindi na ako tatanggap niyan. Sa Biblia, wala kang... Wala na. Takot ka pala eh. Babae Ang pala takot, gusto mo sa akin. tinapos mo na eh. Ano ba takot eh? Ikaw yung tumapos sa usapan eh. Hanggang alas 6 tayo ng gabi, hindi ko na tapusin. Huwag kang ayaw ha. Bro, ikaw yung tumapos sa usapan eh. Nakakatawa to. Takot ka pala sa akin. Ano, Sabi ko sa'yo. wala na bro, tinapos mong usapan. Ikaw ang nasabi, walang historical evidence. Wala. Wala akong historical evidence. Ano? Ano, biblical evidence? Physical evidence. Biblical evidence. Sige, Physical evidence. saan sa Biblia? Ito, last na tanong. Biblical evidence. Saan sa Biblia mababasa na noong unang panahon, isang iglesia lang, itong Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman Catholic Church? Saan sa Biblia mabasa yan? Sige, sagutin mo. Sabi ni Apostol, sabi ng Panginoon, Matthew 16:18. Alam mo, walang binabanggit doon na na Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman ay isang iglesia. Walang binanggit na ganyan. Ano ka ba? Argument of violation. Out of context. Fallacy of ano yan eh. Ang tawag sa tatawag na ano eh na Argument of silence ang ginagawa mo. hindi argument of silence yan. Ang tanong ko maliwanag. Ang ginagawa mo kasi fallacy of ano yun eh. Anong fallacy na lalabas ko anong fallacy yan ha? Yan ay tinatawag na teka. Argument of silence yan. Contextomy fallacy. Yan tinatawag na contextomy fallacy. Ano ang contextomy fallacy? Particular na tumutukoy sa pagkuha ng isang pahayag sa labas ng konteksto upang suportahan ang isang argumento na maaring hindi ito sumusuporta kung binasa ng buo. Ang ginagamit ko ngayon, fallacy of contextomy. Ang tanong ko sa iyo, kasi ipinipit mo biblical evidence. O sige, biblical evidence sa'yo. Saan sa Biblia mababasa? Kasi ikaw ang nagpilit dyan eh, biblical evidence eh. O sige, saan sa Biblia mababasa na nung panahong yan, isang iglesia lang ang Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman Catholic Church? Sige, basa. Sige. Matthew 16:18. Wala nga dyan! Matigas ang ulo, wala nga dyan eh. Matigas ang ulo mo. Ikaw ang matigas ang ulo, sinabi na nga wala dyan eh. Kahit basahin yung buong talata, wala dyan eh. Sa Biblia, sa tanas ka eh. Wala dyan! Lulukoy po ako.
demonyo, wala dyan. Nagsabi, hindi ibig sabihin na hindi mabasa ang apostolic church, hindi na nag-exist. Wala nga dyan. Argument of Ang sinasabi sa talatang yan, si Kristo nagtayo ng iglesia at sinabihan niya si Pedro, Simon, ito na pangalan mo, ikaw na ngayon si Pedro. Tapos nagtatag siya ng iglesia. Walang sinasabi dyan na iisang iglesia lang ang Ancient Apostolic Pentecostal Church at ang Roman Catholic Church. Wala dyan. Kahit pa... Argument of silence nga. O kahit, sige, sinong Bible scholar na nagsabi? Yan ha? Sinong Bible scholar na nagsabi na sa Matthew 16:18, iisang iglesia lang ang Ancient Apostolic Pentecostal at ang Roman Catholic? Bigyan mo ako, sinong Bible scholar na nagsabi niyan? To prove na yan talaga ang sinasabi ng talata. Lalabanan kita ng katuwiran ni Katarsan. Sino ring Bible scholar nagsabi hindi magkasama yung dalawa na yan? Sige. Ay! Ang tawag naman dyan palasin na naman yan. Yan ay tinatawag na yan ay isang uri ng palasin na kung tawagin ay yung binabaliktad. Argument from ano yan ito nga, hanapin ko sa anong palasiyan ha. Yung binabago yung ano. Argument Wait lang. Argument of silence. May policy yan yung binabago. Hindi mo napatunayan kasi ganito, wala ka na Argument of silence nga yun. Hindi, bro. Argument of silence yan, bro. Mali yung ano mo kasi, yung ginagawa mo kasi, argument from silence mo yun? Be, sabi dito ha. Ang argument from silence or argumentum excellentio is a logical error where someone concludes something is false or non-existent because it isn't mentioned in a source, treating the absence of evidence as evidence of absence. The argument from silence ay isang kamalian kung saan ginagawang ebidensya ang katahimikan o hindi pagbanggit ng tinan mo, sinabi ating usapan, walang gamitan ng palasi. Sige na. Ang ating usapan, walang gamitan ng palasi, tapos gagamit ka ng palasi. Hindi. Ako, ang paggamit ng policy book. Bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng Bible scholar to prove na tama yung unawa mo sa talatang yan, na ang Bible scholar na nagsabi na ang sentido ng talatang yan, ang diwa, is iisang iglesia lang ang Ancient Pentecostal Church at ang Roman Catholic. Bigyan mo ako. Bigyan mo rin ako ng scholar na nagsasabi hindi magkasama ang apostolic church. Talaga hindi magkasama, bro. Lalabas ako dito ha. Ilalabas ko dito yung yung history dito ng Young's Literal Translation, Young's Literal Translation na encyclopedia. Ito sinasabi. Gusto mo maglabas Kasi maglabas ako dito. Ito ang sabi. Young Student Learning Encyclopedia, volume page 2684. Ito ang sabi. For the first 1,000 years, all after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. Ikaw ang nagsabi, hindi kayo Christianity. For the first 1,000 years, bukas ako ng tingnan mo Hindi namin ginagamit yung term. Buksan ko yung yung aking camera. Ayan. Pinubuksan ko yung camera ko, tingnan mo yung camera ko. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. Ikaw ang nagsabi na hindi kayo Christianity. Okay. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Saan yung sinabi mo doon na isa pang ebidensya na talagang Stroman pala ito. Ano Stroman? Ako ang nagtatanong. Yung term na Christian, hindi namin ginagamit. Kung tatawagin mo kami Kristiyano, bahala ka. Hindi. Stroman pala sabi mo, kiniklaim namin hindi kami Hindi Christian. hindi ito Stroman. Ikaw yung nag-Stroman kasi ikaw yung sumasagot sa tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, sabi mo, wala kang historical evidence. Sige, biblical evidence tayo. Saan sa Biblia? Sabi ko, yung terminong Kristiyano, hindi namin ginagamit. Yung term lang na Christian, hindi namin ginagamit. Kung Christianity ang term nyo dyan, di bahala kayo. Bro, Basta saan yung term na sa Christian, Biblia hindi namin mo ginagamit. nabasa
Biblical evidence eh. Saan sa Biblia mo nabasa na ng panahon? Wala nga dyan. Silence ang gagawin mo. Wala nga dyan. Argument of silence ang gagawin mo. Wala nga dyan eh. Argument of silence ang ginagawa mo eh. Hindi bro, talagang wala dyan. Oh. Kahit sa context to me, wala eh. Argument of silence ang ginagawa Ang mo. ginagawa mo, palas yung context to me. Ay, sus. Ano ba naman? Takot ka sa versikulo eh. Takot ka sa versikulo eh. Wala nga dyan. Oh, Sa konteksto ng talata, ang Panginoon nagtayo ng iglesia niya. At ang unang mga membro ang mga apostol. Walang sinasabi diyan na may pagkakaisa sa Roman Catholic at Ancient Pentecostal. Wala. Bro, tanungin kita. Pagbigyan mo ako 2 tanong. Punta ko na sagot, hindi ko mo pahayag. Tatanong kita 2 tanong lang. May Catholic Church na ba noong panahon ng mga apostol? Meron o wala? Meron. Actually si Apostol si Apostol Pablo is a preacher ng Catholic Church. Oh. May Catholic Church na. Naniniwala ka ba na may Apostolic Church na rin noong panahon ng mga apostol? Oo, meron. Yung mismong Catholic Church, ang Apostolic Church. Yan ang sinabi ko kanina, di ba? Yung mismong Catholic Church, ang Apostolic Church. Actually, babasahin ko yan sa sa libro ng Sabadista mismo. O sa kanilang libro na SDA Fundamental Belief. Sabihin, Oh. naniniwala ka na na. Tumahimik ka dyan. Ano ka ba? Sumasagot ako rito. Oh, babasa ko ha. Sa Seventh Day Adventist Fundamental Belief, etong sinasabi. Babasahin ko bro. Eto. Sa kanilang libro, Fundamental Belief, ito sabi the New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Ngayon, itong Apostolic Church dito sa kanilang libro na founder ay si Jesus Christ, inaamin nilang ito ay Katoliko. Babasa ako dito sa kanilang libro, The Ministry Magazine. Ito mahimik ka. Nahanap mo ko eh. Naka-live ka na pala eh. Wala ka Totoo, talaga. Wala ka, di ka tumutupad sa usapan. The Ministry. Ano naka-live? Ako naka-live? Wala ako, hindi ako naka-live. Hindi ako naka-live. Ano ka ba? Tingnan mo yung ko, naka-live ba? Wala ako, hindi ako naka-live. Ano ka ba? Ito. Sa The Ministry Magazine nila, ito Catholic True Church. Sa kanilang libro, The Ministry Magazine, ito. Ayan. Sa kanilang libro The Ministry Magazine, December 1928, Volume 1, Number 12. Ang sabi dito, The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles. Therefore, yung Apostolic Church na sinasabi sa kanilang fundamental belief na founded by Jesus Christ is the same Catholic Church, Ancient Catholic Church, the Apostolic Christian, Ancient Catholic Universal Church. Kaya nga. Ibig sabihin, yung Katolikong yon, Apostolic Church yon, hindi Pentecostal. Ay, hindi. Tingnan lang. Kaya sabi ko sa'yo, yung Apostolic Church na yan, at saka yung Catholic Church na yan, magka-fellowship, magkasama nga yan noon. Hindi magkasama. Isang iglesia lang hindi magkasama. Iba yung magkasama sa isa lang. Kasi iba na kasi siya ngayon eh. Magkahiwalay na kasi sa Bro, hindi magkasama. Isa lang. Iba yung magkasama sa isang... halimbawa, magkasama tayong dalawa. Iba yung sa ako lang. Hindi. Ginagamit ko yung... Mali ka. Magkahiwalay na ngayon eh. Ano magkahiwalay? Ang naghiwalay. Ang Apostolic Pentecostal ba naghiwalay at ang Roman Catholic Church o ang Roman Catholic at ang Greek Orthodox? Ay, hindi ko alam yung Greek Orthodox. Tamo? Gumagawa ka ng sarili mong history? Lulukuhin mo pa ako?
Hindi ako gumagawa ng sarili kong history. Sabi ko sa'yo, hiwalay na kasi ang Apostolic Church ngayon. Yung totoong Apostolic Church, hiwalay na sa Catholic Church ngayon. Pero noon nga, magkasama nga lang yan. Kung magkasama, uwiisa lang yan, that is my point. That is my point. Kasi ngayon, hiwalay na yan. Bro, mali ka bro. Sabi mo lang yan, hiwalay. Hiwalay na, magkasama sana tayo ngayon. Bro, ang naghiwalay bro, ang Greek Orthodox at ang Roman Catholic. Noong taong 1054, ang One True Church nag-split into two, sa Eastern tsaka sa Western. Yung One True Church na Catholic Church nag-split siya sa 10... Teka bro ha. Yung One True Church nag-split siya sa 1054, yung napunta sa Eastern, yun ang pinatay. 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 Paano pinatay? Ano ba naman to? Ha? Kailangan nga. Hello? Ano ito? Wait lang, but wala akong marinig. Hello. Ayun. Bro. Kaya ako sinasabi na yan ay magkasama noon kasi hiwalay na kasi sila ngayon. Bro, Kasi kung hindi pa rin hiwalay, magkasama na sa tayo ngayon. Kasi kami, nanatili kami sa Apostolic Church. Kayo, kailan naghiwalay? Sige, kailan naghiwalay? wala akong eksaktong date yan, bro. Basta hiwalay na sa aral ngayon. Iba ng aral nyo, iba ng aral ng Apostolic Church. Ang history ng True Church, bro, isang iglesia lang yan. No separate sects or branches. Isang iglesia lang yan. Tapos Sige, nung sakyan kita dyan. tapos Isa nung lang yan, sige. tapos nung 1054 nag-split siya into two, Eastern tsaka Western. Yung Eastern, yun ang naging Greek Orthodox. Yung Okay, sige. yung Western naman yun ang naging Roman Catholic Church. Nasaan kayo diyan? Ito nga, bro, tinan mo. Sabi ko sa'yo, ang Apostolic Church. Ito ang tanong ko sa'yo. Noong panahon ng mga apostol, may Apostolic Church? Meron o wala? Sila nga bro, yung Katoliko mismo. Actually, ang apostol mismo, si Apostol Pablo is preacher ng Catholic Church. Basahin ko ha. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kumbaga ngayon, magkahiwalay tayo. Pero bro, noon, magkasama hindi nga tayo. kayo ang apostolic noong una kasi kami yon. Kaya nga sinasabi ko kanina, sinabi ko sa'yo kanina. Paano mo napatan na hindi kami? Sige nga, inapuspos ka ba ng Espiritu Santo? Eto. Nabautismo ka ba sa pangalan ni Ba't ko Jesus? sinabing hindi Nabautismo kayo? ka ba sa pangalan ni Sige, Jesus? sige ha. Nabautismo ka ba sa pangalan ni Jesus? Sasabihin Ba't ko, mo sasabihin bro, hindi? based Oh, on, nabautismo bro, ka ba sa based pangalan on ni Jesus? reality ako, bro. Oy, apostolic Oy, teaching. sasagot ako, tumahimik ka. Baptized in the name of Jesus Christ. Ito ha, Apostolic teaching. bakit Baptized in the name of Jesus Christ. sinabi Are you ko, baptized in the name of Jesus Christ? Are you yan ang, baptized in the name of yan Jesus ang Christ? turo ninyo. Oh, Yan ang sige. turo ninyo. Pero Oh, etong sige. reality. Ito reality Oh, sige. kasi yan ang Oh, turo sige. ninyo eh. Ito tayo Oh, sa sige. reality. Oh, reality Oh, sige. tayo. Ito, Reality. ito Reality sa Biblia. reality. Sige lang, Ito tatanungin reality. kita. Bro, Reality sa Biblia. Reality na sa naman turo yung nyo. argument from silence. Reality in Biblia yan, history. o reality. Reality Biblia, in o history. Catholic Reality in history. Reality in history ito. Hindi ito sa according to your own understanding. Ito ang reality in sige. history. Ito ha. Sige, Sa padayon. history tayo, saan bang preacher si Apostol Pablo bilang apostolic? Saan siya na yung preacher? Ito, Apostolic Church yan. the Apostolic Church yan. the world in the making. Ito, a world in the making, world history. Ano sabi dito? Yan. The most remarkable and zealous propagator among the apostles, however, was Saul, later known as Saint Paul. Saint Paul was born of a Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church after his miraculous conversion on the road to Damascus. Okay, ganito. Ibig Kailan sabihin- pinangalan ang official na Roman Catholic Church? Tanong ko sa'yo, kailan pinangalanan ng Roman Ipinangalan Catholic siya, Church? pinangalanan siya sa tunay na iglesia. Kailan Noong tinawag na taong official na Roman Catholic Church? 107. Noong Ilan? taong 107 ang pangalang Catholic Church ay inaply sa iglesia ng Diyos. Kaya Okay. wait lang, hindi pa ako tapos. Ang pangalang Catholic Church ay inapply sa iglesia ng Diyos. Babasa naman ako ng isa pang history dyan. Ito, Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106. Ako talaga may ebidensya ako. Ikaw, puro ka lang daldal.
Anong Oh, walang sabi? problema. Anong sabi dito? Walang problema. Anong sabi dito? Walang problema kung puro The dadal. As long as hindi two mo kayang balikin yung dinadaldal definitions ko rito. above. Basa ko. Ano, tatanong ka eh. Oh. The two Pasinungaling naman yung daldal ko. The two definitions given above are equally valid. The two definitions Okay. given above are equally valid. Second question. In its Ah, widest second- sense. Wait lang. Follow-up question. Teka, hindi pa ako tapos. Ano ba naman to? Before In tawagin. its, Okay na, satisfied na ako dyan. teka, hindi pa ako tapos Satisfied. eh. Satisfied Bro, na nga ako hindi dyan pa eh. ako tapos. In its widest sense, the Catholic Church is the body of believers baptized into the Church of God. Ngayon, Sige. yung Church of God na nasa Biblia, yun ang pinangalan ng Iglesia Katolika. Kaya hindi issue kung kailan binigay ang pangalan. Ang mahalaga, anong iglesia ang pinangalanan? The answer is, ito ang Apostolic Christian Church na tinatag ni Kristo. Di dapat sana kung kayo yan, dapat Hindi namin mo. dapat sana, yun na nga, dapat sana, kung kayo yan, anong before Catholic? Before pa ang Roman Catholic Church. Anong Exist before? pa Anong nag-exist before? Ang Apostolic Church. Anong before? Sino nasabi sa yung before? Tanungin kita, nung hindi pa pinapangalan ng Catholic Church, ano ang tawag sa inyo? Anong tawag sa amin? Church of God. Ha? Church of God. Sige, ang Church of God pala, yan talaga ang official name ng katawan ni Kristo. Hindi official name yan. Church of God nga eh. Kaya Hindi. official name nga ba yan? Official name nga ba yan? Hindi official name yan, bro. Okay. Yung Since Church hindi- of God, Church hindi of official name God. yan. Wait lang ha. Yung Church of God, Church of Christ, Church of the Saints, Church in Rome, Church of Corinth, hindi official name yan. Okay, Church of hindi God official sila. name. Yung Pero church... ang Teka, Roman Catholic Church, official name yan. Ano ka ba? Teka, tumahimik ka muna. Mangliligo ka na naman, loloko na naman ako eh. Nagtatanong Ayun. ako sa'yo. I am answering, Natatakot ako kasi pag ako nagtatanong I am answering based on reality of history. Yung Church of God na tinatag ni Kristo, ito ang pinangalan ng Catholic Church. Kaya nga, binasa ko kanina, si Apostol Okay. Pablo ay preacher of the Catholic Church. Okay. Tapos, ito pa isang ebidensya ko. Isa pa ebidensya. Sige. Ikaw talaga. Ito pa, Ulitin Sige. ko yung basa, ha? Young sige. Student Learning Encyclopedia. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. Kayo, sabi mo, hindi kayo Christianity, di wag. Wala akong sinabi. Wala. bro, Yan ang hindi sinabi mo kami- kanina. Makinig ka mabuti. Sinabi mo yan kanina. Sinungaling Hindi ka. kayo Sinungaling yan. kang tao ka. Oh. Hindi namin ginagamit Hindi, terminong hindi nyo ginagamit. Christian. Hindi kayo kasama Yung ni term. Pedro. Kung mabasa term. ko. Kung ginamit ni Pedro yung pangalan niya, namin mo mali ka. Basahin mo sa Biblia. Oh, na sa sinabi Biblia. ni Kristo. Kung mabasa ko Makinig ka. sa Biblia. Kung mabasa ko sa Alam mo Biblia yun, na alam mo yun, ginamit tatlong ni tatlong Pedro ang bersikulo pangalan mabasa mo sa Kristiyano, Biblia. amin mo mali ka. Okay to. Tatanong ko sa'yo. Ano? Tanong ko sa'yo. Basahin mo, tanong ko sa'yo ha. Basahin ko mo ha. sa Biblia. Basahin ko ha. Ay, Biblia. Basahin mo sa Biblia. Basahin mo sa Biblia. Basahin mo tanong ko. Biblia. Basahin mo sa Biblia. Na Biblia. sinabi ni Apostol Pablo. Hindi pa tapos yung tanong ko. Teka. Hindi yan sinabi ko. Ba't ka lumiko kay Apostol Pablo? Sinabi ko, Kay sabi Pedro mo, tayo, kay hindi Pedro. nyo Kay ginagamit. Hindi nyo ginagamit ang terminong Kay Christian. Pedro. Para sa amin, Ngayon, ang kay sabi Pedro, ko sa'yo tanong kanina, Ay, kung mabasa ko Sumagot ka. na ginamit, Basahin mo. kung mabasa ko na ginamit ni Apostol Pedro ang pangalang Christian, amin hindi kayo magkasama. Ginamit niya eh. Ikaw ang sabi, tanong ko sa'yo, bro, patanungin mo ako bago bro, mo basahin. ikaw ang nagsabi, Basahin mo. bro, ikaw ang nagsabi, hindi nyo ginagamit, di ba? Yung terminong Christian. Hindi nyo ginagamit, di ba? Ito tanong ko nga sa'yo. Patanungin mo ako. Huwag kang matakot sa tanong ko. Hindi. Huwag kang matakot. Hindi nyo Huwag kang matakot. hindi ba hindi nyo ginagamit? Huwag kang matakot sa tanong ko. Huwag kang matakot sa tanong ko. Hindi ko takot sa tanong mo. Tatanong ako sa'yo. Kina-confirm ko lang, di ba? Sabi mo, hindi nyo ginagamit? Hindi nyo Yung term ginagamit? na Christian. Oh, Yung term. ngayon, sabi ko Yung term. kanina, kung mabasa ko na ginagamit ni Pedro ang term Christian, aminin mo hindi kayo kasama. Ay, tatanungin mo, bago mo kasi, tatanungin mo na kita. Tatanungin mo na kita. Huwag ka maniguro. Huwag Sagutin kang mo umiwas. lang. Tatanungin kita. Huwag kang Showdown umiwas. to eh. Showdown to eh. Showdown to. Kaya nga, pagbigyan mo ako sa showdown Oh. to eh. Bago ka magbasa, pagbigyan mo yung tanong. Bago mo basahin yung showdown na natin, basahin,
Yung tanong ko muna sasagutin mo. Ay, Ito. hindi. Walang ganyan na. Showdown. Walang Showdown, ganyan. showdown. Showdown, ikaw nagsabi na showdown. Walang ganyan eh. Basahin mo Walang sa ganyan. Biblia. Oy, Showdown nga to. oy, Ikaw fallacy nagsabi of na false showdown. requirements yan. Fallacy of false requirements yan. Sabi mo showdown. Oh, showdown nga. Oh, Sabi mo showdown, kasi ito. kanina, Showdown. sabi mo kasi kanina, Ito ikaw ang tanong ko, ikaw ang showdown. nagsabi, hindi nyo ginagamit ang term Christian. Sabi mo Yung kanina, term, di ba? Kami, Oh. hindi namin ginagamit. Kung mabasa ko na ginagamit ni Pedro ang term Christian, hindi kayo gumagamit, si Pedro gumagamit. Aminin mo, hindi kayo magkasama. Showdown nga eh. Showdown nga eh. Basahin mo sa Biblia. Sa na Biblia sinabi ko na nga. ito sa- Sa Biblia Kaya ko nga, nga babasahin. Huwag ka munang sumapaw, Brother Jando. Pakinggan mo yung tanong ko para maunawaan mo yung isasagot mo. Babalutin mo, mag-strawman ka. Basahin mo sa Biblia na ginamit nila ni Apostol Pedro ang terminong Christian. Binati niya ang buong churches na tayong mga Kristiyano. Sige, basahin mo sa Biblia. Basahin mo sa Biblia basahin mo sa Biblia. Bro, wag mong babaluktutin. Tayong Hindi mga yan ang Kristiyano. hindi yan ang sinabi ko na ginamit niya pambate. Ang sinabi ko, ginamit niya ang term Christian. Babasahin ko. Ginamit niya ang term pero hindi nila ginagamit sa kanilang sarili. Sa sarili nila, sa kanilang sarili. Sa kanilang sarili. Ano? Basahin mo na ang nakasulat diyan, ang sino mang magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya bagkus luwalatiin ang Panginoon sa pangalang ito. Oh! Tatawagin sila. Sabi ng Biblia, ang tanong. sila. Ang tanong. Ito ang tanong Ang ko sa'yo. tanong, Ito ang tanong ko sa'yo. naluluwalhati ba ang Panginoon? Bro, Ito ang tanong bro, ko sa'yo. ikaw gumamit ng talata ha? Alam mo pala to eh. Bro, alam mo pala to eh. Huwag kang sumapaw, huwag kang sumapaw. Teko. Magtatanong ako. Binasa mo eh. Binasa mo eh, di ba? Ang tanong, ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, naluluwalhati ba ang Panginoon kapag ginagamit ng pangalang ito? Yes or no? Ang sabi ng Biblia, luwalhatiin ng Panginoon. Hindi, naluluwalhati o hindi? Ang sinabi ng Biblia, luwalhatiin ng Panginoon sa pangalang ito. Ngayon, kapag ginamit yan, naluluwalhati ba ang Panginoon o hindi? Ang sabi ng Biblia, luwalhatiin ng Panginoon sa Luwalhatiin pangalang nga. ito. Utosin eh, luwalhatiin mo. Ngayon, ang tanong, naluluwalhati ba ang Panginoon pag sinunod yung sinabi niyan? Pagbibigyan kita, sige, naluluwalhati ang Panginoon. Naluluwalhati. Ba't hindi nyo ginagamit? Ba't hindi nyo ginagamit? Naluluwalhati pala eh. Ito ang tanong ko sa'yo. Hindi, ba't hindi nyo ginagamit yung naluluwalhati ang Panginoon? Ito ang tanong ko sa'yo. Hindi, ako ang tatanong. Ako ang tatanong. Sinagot ko na yung tanong Ako mo. ang, Ako naman na magtatanong. bakit di nyo ginagamit? Alam nyo naman pala na maluluwalhati ang Panginoon pag ginamit yan. Makinim kasi yan eh. Makinim. Ba't ko gagamitin yung makinim? Bakit mo? Ibig sabihin, naluluwalhati ang Panginoon sa makiri na yan? Sige. Makinim yan eh. Ibig sabihin, inuudyokan tayo? Ibig mo sabihin, ibig mo ba sabihin, inuudyokan tayo ni Pedro na luwalatiin ng Panginoon gamit ang makiri name? Pag napatunayan ko siya na makinim yan, Hindi. Sagutin tanong ko. Ibig mo sabihin, pupunta ka ng Antipolo, ibig mo bang sabihin, uy, bihagay. Hindi. Ang topic natin dyan, makinim yan, kaya hindi namin ginagamit. Yung sagutin mo nga eh. Sagutin mo nga eh. Ibig mo bang sabihin? Sagutin mo. Ibig mo bang sabihin? Hoy. Hoy, sagutin mo ang tanong ko. Sagutin mo ang tanong ko. Ibig mo bang sabihin? Wala nang kwentang usapan to. Wala nang kwentang usapan to. Ayaw na, naipit na eh. Alam mo naman pala eh. Alam mo naman pala eh. Babasahin ko ha. Pinagbibigyan na kita alam mo naman pala eh. Hindi na kita pagbibigyan. Sige. Ito, alam mo naman pala eh. Unang Pedro 4:16. Ito ha. Nabasa ko sa'yo na makinig. Unang Pedro 4:16. Magpapabautis mo ka ng apostolic? 4:16. Ito. Ito. Ito ha. Pag nabasa ko nga na makinim yan, magpapabautis mo ka sa apostolic, iwanan mo na yung katoliko. Sabi ito ha. Ngunit, kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. Basahin niyo sa ang dating Biblia. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ang tanong ko, ibig mo bang sabihin, inuudyokan tayo ni Apostol Pedro na luwalatiin ang Panginoon gamit ang makiri name?
Yes or no? Naglilibak sa Panginoon. Ano nililibak? Ang layo Pag naman, ang nabasa ko layo sa'yo naman, na ang layo, makinig ang yan. layo naman Pag ng nabasa ko sa'yo na makinim yan dito Ang sa la- ebidensya. ang layo Amin, naman, iiwanan ang mo ng layo Catholic naman, ngayon. bro. Magpapabautis mo na ka sa Bro, Catholic. Showdown tayo. saan? Ano 'yun? Bihagay? Oh, sige, sasabayan na kita Sige. ngayon. Sige, sige. Bro, Pag nabasa ibig ko mo sa bang ebidensya na sabihin? makinig Sagutin mo, yan, kaya sagutin mo hindi yung namin tanong ginagamit ko. Sagutin mo sa tanong aming ko. sarili. Parang ganito yan, bro eh. Parang ganito yan eh. Tinan mo ha. Ako, Takot putulan pa na, ako. Bigyan ka takot halimbawa. na, Halimbawa. takot na. Takbo ako eh. Bro, Sabi kong, sagutin mo na lang yung tanong ko, bro. Bro, takot ka, bro. sagutin mo na lang yung tanong ko. Sagutin Ibig yung mo tanong bang ko. sabihin, Sagutin mo rin ang tanong ko. ino-odyokan Pag tayo ni napatunayan Pedro ko, pag na napatunayan luwalatiin ko, ng makinig Panginoon gamit ang Makiri name? Ganun ba? yan. Pag napatunayan ko, Sagutin mo. Ibig mo bang sabihin, ino-odyokan tayo ni Pedro na luwalatiin ng Panginoon gamit ang Makiri name? Sa ebidensya na Sagutin mo na lang kasi. Bro, sagutin mo na lang kasi. Ibig mo bang sabihin, ino-odyokan tayo ni Pedro na luwalatiin ng Panginoon gamit ang Makiri name? Yes or no? Walang nakasabi ngayon sa Biblia. Ikaw ang nagsabi, Makiri name yan eh. Ang sabi ni Pedro, luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Sabi ni Pedro luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ibig sige. sabihin ba, inuutusan tayo ni Pedro na luwalhatiin ng Panginoon gamit ang Makiri name? Yes or no? Ang sinabi ni Pedro, luwalhatiin ang Panginoon sa pangalang ito. Ang tanong ko nga sa'yo. Hindi, sagutin mo tanong ko. Sige, yes. Ang sagot ko, sige sir. Yes. Yes. Ang tanong ko sa'yo. Yes. So, Ako naman na magtatanong. Saan sa Biblia na ang mga apostol, ginamit nila ang salitang Kristiyano sa kanilang pagbati sa iglesia? Batiin nyo ang mga Kristiyano na tayong mga Kristiyano. Sige, basahin mo sa Biblia. sige. Tayong Kristiyano. Tayong mga Kristiyano. Babasahin ko. Babasahin ko Ito. Sige. Galatia 3:28. Basahin mo sa Grego. Huwag kang mamili. Huwag kang mamili. Biblia babasahin ko eh. Basahin mo sa Grego. Original yan eh. Takot. Eto, babasa ako. Sabi ni Apostol Pablo, we are no longer Jews or Greeks, or slaves or free men, or even merely man or woman, but we are all the same. We are Christians! Straight to the point. Ulitin ko We are Christians! Wow! Wow, nanalo! Kawawa si Pastor Lek! Kawawa si Pastor Lek! Ilalabas ko to sa live! Ilalabas ko to sa live! Umamin! Kawawa! We are no longer Jews or Greeks, or slaves or free men, or even merely men or women, but we are all the same. We are Christians. We are one in Christ Jesus. Botata. Basahin mo sa Grego. Huwag ka mamili. Hindi naman comics ang binabasa ko eh. Hindi comics ang binabasa ko. Huwag kang mamili. Huwag ka kasing mamili. Tingnan mo ang ginagawa mo ngayon, fallacy of goalpost. Moving the goalpost, fallacy ang ginagawa mo. Di ka mahiya? Pastor ka? Gumagamit ka ng fallacy of moving the goalpost? Etong binabasa ko dito, Biblia to o comics? Sagot. Basahin mo sa Grego. Hindi. Etong binabasa ko, Biblia to o comics? Sagot. Basahin mo. Hindi, huwag ka mamili ng babasahin ko. Hindi ako magsasalita ng walang ebidensya. Nililimitahan mo na naman eh. Huwag kang mag-limit. Logi ka kasi. Nalogi ka kasi kaya ka naglilimit. Ang tanong ko sa'yo, itong binabasa ko dito, Bible o comics? Nagbibigyan kaya ngayon. Nakawawa ka naman. Nakabutata ka.
Ilalabas ko to sa live. Ipopost ko ito kung paano ka nabutata. Sagutin mo. Itong binabasa ko ba ay Bible o comics? Wala akong sinabing Bible o comics. Basahin mo sa... Sagutin mo yung... Wala akong sinabi mo. Ako ang nagtatanong. Itong binasa ko na ito, itong talata Galatia 3:28, The Living Bible. Ito ba ay Bible o comics? Basahin mo sa... Huwag kang mamili. Naghahanap ka eh. Saan sa Biblia mababasa? Ay, nagbasa na ako. Tapos nalaman mo ng iba. Ang tawag dyan, fallacy of moving the goalpost. Sagot. Basahin mo sa Greek. Oh, Greek. Bakit? Greek lang totoo? Ha? Greek bang ginagamit ng mga Pilipino? Greek bang ginagamit ng mga Amerikano? Greek bang ginagamit ng mga Bisaya? Ikaw, marunong ka bang magbasa ng Greek? Kunwari ka pa. Basahin mo nga sa Greek. Marunong ka magbasa ng Greek? Hindi ako marunong magbasa ng Greek. Ikaw, marunong ka magbasa ng Greek? Kawawa. Nabutata. Bro, dahil natalo ka na bro, nakikipag-asaran ka na lang eh. Hindi ka naman sumasagot sa tanong eh. Nakikipag-asaran ka na lang eh. Ang sabi ko sa'yo kasi kanina, ang sabi mo kasi, saan sa Biblia nabasa? Eh di binasa ko na. Saan sa Greek? Ang tawag dyan, fallacy of moving the goalpost. Ha? Ang tawag dyan, fallacy of moving the goalpost. Naghanap ka, binigay ko, naibigay ko na, hanap ka naman ng iba. Yan. Ang ating usapan, walang gamitan ng kahit na anong uri ng fallacy. Eh di, pastor, nabutata na naman. Kawawa. Bro, talo ka na. Huwag ka nang umirit. Okay, talo ka na. Time ka lang. Hindi kita atasan bro. Hindi, talo ka na. Huwag ka nang umirit. Natalo ka na eh. Sinabi mo kasi saan sa Biblia mabasa. Eh, nabasa ko sa Biblia. Alam ko naman ng Greek. Oh. 2 beses ka natalo ha. Inamin mo na hindi mo nyo ginagamit ang term Christian pero ginamit ni Pedro. Nang nabasa ko na, binago mo na naman ulit. Di, ang tawag dyan, fallacy of moving the goalpost. Ginamit mo yung kay Pedro. Pangalawa, kay Pablo na naman. Tingnan mo, hindi ka nahiya. Pastor ka, gumagamit ka ng fallacy. Hindi ka nahiya niyan. Hindi nga ako pare. Hindi nga ako lay minister. Hindi nga ako katikista. Pero hindi ako gumagamit ng fallacy. Ikaw, pastor ka, gumagamit ka ng fallacy. Hindi ka mahiya. Naku. Bro, wala nang kwenta pag-uusap ito. Natalo ka na eh. Natalo ka na eh. Natalo ka na bro. Kaya wag ka nang umito bro. Talo ka na. Puta ka na. Okay. Patunayan mo sa Biblia na ano patunayan sa Biblia? Hindi kami Bible alone. Talo ka na. Patunayan mo sa Biblia. Ano kami? Bible alone? Mga kaibigan, tinan ninyo ha. Nabutata siya. Oh. Inamin niya kasi kanina na hindi daw sila gumagamit ng term Christian. Eh si Pedro gumamit eh. Si Pedro gumamit. Tapos, nang ginabasa ko na si Pedro gumamit, alam pala niya, anong ginawa? Nagkaroon ng iba, yung pambati. Lumipat kay Pablo. Ubiyasan ko naman kay Pablo, yung green. Kawawa ka naman. Bro, tanggapin mo ng pagkatalo mo, bro. sa conversation natin. I-live mo na to. Hindi na ako maiilang. Sige, ilang. Bro, pasensya. Hindi ako naka-live ngayon, pero naka-record ako. Na-i-record ko lahat. At yung record na ito ilalabas ko. Kawawa ka naman. Ay, nako. Kawawa ka naman, bro. Kanina ko pa nire-record, no? Simula pa nung simula, nagre-record na ako. Kaya, talagang naabutata ka talaga. Kaya, talo ka na. Bye-bye.
Asan sa Biblia si Apostol Pedro, head pastor? Naku. Usapan natin kagabi yan. Ah? Umabot tayo ng alauna ng madaling araw. Anong Usapan sabi natin? natin. Ano sabi natin? Asan sa Biblia si Apostol Pedro naging head pastor? Naging head, ba sinabi ko bang naging head Apostol Pedro? Pablo? Basahin mo yung Pedro, Pablo? Pedro. Pedro. Oh. Asan sa Biblia Ito, si Apostol syempre. Pedro naging head pastor? Oh, syempre, naging head pastor siya sa Roma. Okay, sige. Nung kapanahunan niya, siya ang Bishop of Rome nung panahon niya. No? Sige. So, AD 42 to Titindigan mo ngayon na si Apostol Pedro head pastor. AD 42 to AD 67, siya ang Bishop of Rome. Ang bishop bro, kaya may mga tungkod yan kasi yan ay tanda ng pagiging shepherd. Yan. Ang bishop may tungkod yan bilang tanda ng pagiging shepherd. Tapos sinabi ni Kristo kay Pedro, alagaan mo ang kordero ko, pakanin mo ang kordero ko, yung mga tupa. Sige. So anong gagawin? Sige. Anong gagawin ni Pedro? Magpapasto siya sa kordero. Yung ito bang pinapastora ni Apostol Pedro? Yung kordero church naman. Ba to, hindi? Yes, church yan, bro. Wait lang. Itong church ba ay katawan? Itong church ay katawan, naniniwala ka dyan? Okay, sabi mo si Apostol Pedro, head. Head pastor. Hindi. Si Apostol Pedro, head pastor. Sumasagot pa ako, naman to. Sabi ganito, si Apostol Pedro, siya yung head pastor kasi siya yung namamahala sa buong iglesia. Sabi ni Kristo sa kanya, buong iglesia, basahin ko. Tumahimik ka lang dyan, babasahin ko. Ito. Babasahin natin na si Apostol Pedro ang namahala sa buong iglesia. Ito. Buong iglesia, buong katawan ni Kristo yan, head siya. Siya yung binabigyan, siya yung pinamamahala sa buong iglesia. Head siya ng church, head siya ng church. Siya yung pinamamahala, successor ang tawag diyan, successor. Hindi, head ang ginagamit natin. Ito, basa ko. Ayan. The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 407. The earliest Christians relied on the apostles, led by Saint Peter, as their authority in settling questions of doctrine and government. Ulitin ko The earliest Christians relied on the apostles, led by Saint Peter as their authority in settling questions of doctrine and government. Nabasa ko na. Pag naghanap ko man ng iba, ang tawag naman dyan, fallacy of moving the goalpost. Okay, sige. Yan, nabasa ko na. Ano ibig sabihin ng head, bro? Led. Bro, ano ibig sabihin ng head? Anong head? Led. Sabi niyo led by Saint sabi Peter. Mo, head si Apostol Pedro na sabi ko sa iyo, bro. Sabi ko sa iyo, iba ang founder sa present leader. Iba ang founder sa present leader. Ngayon, ang tanong dito ngayon, founder o present leader. Nasa text ko 'yan. Huwag mo akong lulukoy, nasa text ko 'yan. Babasahin ko? Binago mo. Babasahin ko Basahin ko yung text ko. Tinang pinagluloko tayo. Mo. Ang usapan natin Wait lang. Basahin ko Tingnan nyo Nasa text ko Iba ang ito basahin ko sa inyo mga kaibigan Tingnan nyo Napakasinungaling ng pastor na ito 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 ay tinext ko sa iyo 3:10 in the morning. 3:10 in the morning. Ang sabi ko, bro, kahit saang iglesia, talagang merong founder at present leader. Yung present leader o mga naging successor ng founder, ang tawag dyan present head. Pero hindi yan founder. Fallacy of equivocation ang ginagawa mo dyan sa term head. Ito ang itatopic ko dahil alam kong di ka nalalaban. Ano ang pinagkaiba ng church founder sa present leader? Babasahin ko ang mga text mo sa akin para maiparating ko sa mga manunood na ikaw na pastor hindi alam ang pinagkaiba ng church founder sa present leader. Nasa text ko yan mo na hindi ko alam ang ibig sabihin.
Oh, nasa ano ko yan? Si Kristo ang founder. Kaya nang sinabi ni Kristo kay Pedro, alagaan mo ang aking kordero, ang successor niya, si Pedro. Dahil siya umakyat na, si Pedro na ang present leader. Therefore, siya ang successor na head. Hindi naman sinasabi na ang pagiging head ni Kristo as founder, pinalitan ni ni Pedro. Wala ko sinabing ganun. Uy. Uy. Bro, malapit na 5 bro. Wala pa akong nagawang trabaho dito. Enough na tayo. Haba-haba na. 2 hours and 59 minutes na i-record ko rito. At ng present leader. Ano ebidensya mo? Sabi mo, hindi ko alam. Pastor pa naman ako. Ano ibig sabihin ng founder at present? Kasi, ano ang ebidensya mo na hindi ko alam? Hindi mo ang ibig sabihin ng alam. founder at present leader? Kasi pinag-aano mo ko sa term head. Natural. Pag sinabing head, ito nga led. The whole body. The whole body ang pinaled kay Apostle Peter. The whole body. Di siya ang nagli-leader. Siya yung present leader. Siya yung head ng panahong yan. Pero not as the founder. Iba kasi ang founder, iba kasi yung head Yung founder, head yun siya. Yun siya ang pinaka-head, ang founder. Ngayon, kung may successor siya, mapapalitan siya sa kanyang trabaho as head. Pero yung kanyang pagiging founder, hindi mawawala yun. Founder talaga siya kawawa ka naman. Kawawa ka naman, wag kang ayaw, talo ka. Natalo ka na. Sinabi ko naman sa'yo lahat ng sasabihin ko, may ebidensya ako. Bro, pag yan muli, babaluktutin mo, moving the goalpost pala siyan. Ingat ka. Please, i-live mo na to ngayon para mapakita ng buong mundo kung i-live gaano na? I-live? Kanina, I-live mo na to. gusto ko sanang i-live, nagre-reklamo ka. I-live mo na to ngayon. Sige, request ko sa'yo. Kung ayaw mo ngayong patapos na, saka ka pa magre-request ng live. I-live mo na nga to ngayon With my permission. Kanina walang permission ko. Ngayon, now, with my permission. I-live mo na to. With permission. Sige. I-live mo na to ngayon. Request Tatanungin kita. granted. Asaan? Request ang granted. Pagkatapos asaan? nito, ilalabas ko yung ating talakayan. Sige, ano Request ang ebidensya granted. mo? Ano ang ebidensya mo na hindi ko alam ang ibig sabihin ng founder at ng present leader? Anong ebidensya mo? Ang ebidensya ko, nagtatanong ka po tungkol sa head. Kapag nagtatanong pala, hindi ko na alam? Kasi, Pag ikaw ba nagko-cross, ibig sabihin hindi mo alam ang tawag dyan bro, alam mo kasi na meron kaming visible head at invisible head. Diba? Alam mo yun? Sige, sasakyan diba? kita. Alam mo yun? Bro, alam mo ba yun bro? Alam mo ba yun? Alam ko. Alam mo? Alam ko yan. Ano sa amin yung invisible head? Ano sa amin yung invisible head bro? Bro, ano sa amin yung invisible head? Wala na. Hindi na nakikinig. Bro, hindi ka na nakikinig Ano sa amin ang invisible head at visible head? Ikaw magpaliwanag. Sino ang visible head niyo? Ang tanong ko sino? Sino ang visible head niyo? Ang visible head namin o ang invisible head? Visible head niyo sino? Sa tingin mo, sino? Ikaw, kaya tanong ko Kasi, Sino? para malaman Ipakilala mo sino visible head niyo. kung alam mo. Sino ang visible head namin? Hindi. Tinatanong kita, pambihira. Huwag mo gabalik sa akin. Sino ang visible head niyo? Sige. Ang Hindi kita aapisan. Ako ngayon, talo. visible head namin ay ang Sino? aming present leader na siyang Pope. Okay, ang Pope ang present leader niyo, ang Pope ang visible head niyo. Ang visible head. Inaamin mo ngayon, visible head niyo, inaamin mo ngayon na meron pa kayong head. Yung invisible head na siyang founder. Okay, sabi sa Ephesians 4:4, there is only one body. Nako. Ngayon, yung only one body na yan, ilan dapat ang head niyan? Yung tinutukoy dyan bro, ang tutukoy dyan is referring niya sa invisible head na siyang founder. Okay, Tingnan mo, sige dito. tatakbo na naman sa Charles, ibang dito ko dyan. Hindi, wag kang Eto, tatakbo, fallacy of equivocation na naman. Huwag kang tatakbo sa akin. Ilan ang katawan ni Kristo? Isa. Isa. Ilan ang dapat maging ulo? Kung isa ang katawan, ilan ang ulo? Anong ulo tutukoy mo? Yung invisible o yung visible? Yung head. Ano yung bro? Yung Invisible visible head, o yung invisible? Ay, hindi, klaruhin mo para hindi equivocation.
Para Ah, hindi sige. siya maging fallacy of equivocation, klaruhin mo. Anong head Oh. ang tinutukoy mo? Yung invisible head o yung Head of visible the head? church. Basta head of the church. Hindi! Head Equivocation of the yan! church. Equivocation Ay, yan! Sinabi ko sa dalawang head eh. May invisible head, dalawang may head. visible head. So, aling head ang tinutukoy mo? Yung invisible head ba? Ang Head tinutukoy of the ni, church ni ang Pablo tinutukoy dyan ko. o yung visible Ang head? tinutukoy ko, head of the church. Yung ano yon? Yung invisible ba? Yung founder ba? Yung Walang nakalagay sa Bible Ah, invisible head tamo. at visible head. Tamo. Maggagamit naman siya ng fallacy of equivocation sa term head. Yan yung binanggit ko rito eh. Nasa text ko yan eh. Ayan o, yung paglalaroan niyo yung term head, asan ba yun? Yung paglalaroan niyo yung term head, nasa text ko yan. Naunahan ko pa siya eh. Asan ba yung text ko na paglalaroan niyo yung term head? Yung term head, saan ba yun? Hanapin ko muna ito ha. Yung paglalaroan niya ang term head. Saan ba yun ha? Ito. Hanapin ko yung fallacy of equivocation, paglalaroan niya ang term head. Ito yung ginagawa niya ngayon. Pinaglalaroan niya ang term head. Nasa ano ko yan? Nasa text ko yan eh. Hanapin ko dito ha. Yung term head. Search ko dito yung head. 27 tayo. Head tayo, head. Yung pinalaro niya yung term head. Ito yung pinalaro niya ngayon, yung term head. Kaya siya ngayon, sabi niya ngayon, head of the church. Yung pagiging head na founder, si Kristo lang yon. Walang iba yon. Pero yung pagli-leader, ipinasa. Kasi yung head, leader yung head eh. Ha? Yung head, leader yun eh. Maliban sa founder na siya, leader pa siya. Pero, yung pagiging leader niya, ipinasa niya kay Pedro. Pero siya pa rin ang founder. Kaya kinaklaro ko lang, anong head ang tinutukoy mo? Visible head ba o invisible head? Aaminin mo ngayon, dalawang head nyo. Isang invisible, isang visible. Alin dyan ang tunay na head? Sige, tanong ko sa'yo. Ito. Alin dyan ang tunay na head? Ang visible head o ang invisible head? Tanong ko sa'yo. Magandang tanong. Ang when you use term founder, kasi yung talaga mo, founder yun eh. Yung founder, yung head tayo. Bro, Alam ko ibig sabihin ng founder. Pinapakitaan mo ko yung founder, yun natutukoy na head dyan sa binasa mong talata. Okay. Ha? Okay. Yung founder ang tinutukoy na head dyan sa binabasa mong talata. Ngayon, dahil si Pedro na ang nag-lead pagkatapos ni Kristo, di nailipat sa kanya ang pagiging head ng pangangalaga sa kordero. Pero yung as founder hindi nailipat kay Pedro. Lilituin mo pa ako. Fallacy of equivocation. Okay, sinabi mo ang head founder. Ngayon, Hindi. Ang sinabi ko, yung head na binabasa mong talata referring to the founder, not to the present leader. Hindi ba naman to? sa harap ng mga bulag mong mga followers. Naku, tinitira mo yung mga followers ko. Pikon ka na. Pikon ka na bro eh. Pati ba ng followers ko, titirahin mo. Hindi mo ako matalo, pati yung followers ko, titirahin mo. Ano ba naman yun? Kawawa ka naman. Kung baga, kung sa boxing pa ito, ako ang kalaban mo, ang pagsusuntukin mo yung mga nanonood. Kawawa ka naman. Sabihin, hindi mo ako kaya. Kaya lumilipat ka sa mga viewers ko kasi hindi mo ako kaya. Kawawa ka naman. Naku, pikunin ka pala, pastor, no? Kawawa. Sige, bro, talo ka na bro eh. Talo ka na. Colossians chapter 1 verse 18. Naku, hindi yan tumutukoy sa sa pagiging leader ni Apostol Pedro. Yan ay tumutukoy sa founder. Sa founder. Kaya nga sinabi ni Kristo sa kanya eh, Simon, basahin yung talata ha, kawawa naman tong pastor na ito, hindi matanggap ang ginawa ni Kristo. Basahin natin 21:15 hanggang 17. Anong sabi dito? Basahin natin ha. Basahin natin mga kaibigan. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Ako nangigit sa mga ito. Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon,
pakainin mo ang aking mga batang tupa. Sino mo papakain yan? Hindi ba? Dapat yung yung shepherd. Dapat yung head. Kung papakain yan. Kaso yung head, aakit sa langit ang head Ano nga gawin niya? Kumuha ng successor. Yung successor, yun na magpapakain na naman. Siya yung naging present head na yung mga yun. Kasi siya yung magpapakain Tuloy natin. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Trabaho yan ng head. Ano ba naman to? Trabaho yan ng head. Kaso akin sa langit. Kaya ipinasa niya sa kanyang successor. Alagaan mo ang aking mga tupa. Kasama dyan ng mga apostol. Lahat ng apostol ni Kristo maliban kay Pedro kasama dyan. Kasi pinaalaga sa kanya. Kaya nga ang sinasabi sa referensya, the earliest Christians relied on the apostles, led by Saint Peter as their authority. Tamo? Itatanggi mo ang realidad kasi gusto mo kong paglaruan sa term na head. Ngek, ngek, ngek. Wawa naman. Wawa naman si pastor. Naku, pastor, tinalo lang ng ordinaryong membro. Naku, mahiya ako dyan. Kung ako, pastor, tatalunin ako ng ordinaryong membro, tatamaan ka talaga sa akin. Pero, kawawa tong pastor na to. Pinaglalaroan ko lang kasi buta tae. Tuloy, basa. Tuloy pa natin magbabasa. Ano sabi dito ni Kristo? Pangatlong ulit at tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Trabaho yan ng head. Trabaho yan ng head. Pero, ipinasa kay Apostol Pedro ang tungkulin na pakainin ang mga tupa ng head na ito. Ipinasa kay Apostol Pedro. Sa madaling salita, sa tunay na iglesia, nagkaroon ng 2 head. Isang head na siyang nagtayo ng lahat. At siyang head na naging successor pag-akyat niya sa langit. Yan ang hindi matanggap nitong si Pastor Lek. Kawawa naman. Kawawa naman. Eto, pikon na pikon. Kasi, nabutata, Biblia, o referensya, nabutata. Kaya ang ginagawa, nangaasar na lang. Nangaasar na lang. Ano ba naman to? Hay, nako, ewan ko na lang sa'yo. Pastor Lek, talo ka na. Ihirit ka pa. Umayaw talo. Ang umayaw talo. Do, ito. Hirit ka pa? Hirit ka pa? Talo ka na. Ilan ang hit nyo? Talo ka na. Ang umayaw talo. Ilan ang hit nyo? Ang umayaw talo? Meron kayong visible Hindi head. ako umaayaw. Ilan yun? Ilan yun, bro? Ang sinasabi ko, ang invisible head, isa lang. Ang visible head, ilan? Pero yung successor na siyang ginawa, si Kristo gumawa sa kanyang visible head, ano ka ba? Rireklamo ka? Ginawa siyang head. Ginawa siyang head. Basahin ko ulit ha. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Mahiya ka naman. Dito sa lupa. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ano yung mga tupang yan? Asa ng head dyan? Hoy, pakanin mo ang aking mga tupa. Alin dyan? Asa ng head dyan? Yung dalawa na yan. Dalawang ulo ng church mo. Yung dalawa na yan. Hindi. Dalawang ulo ng church mo. 3 na, si Jesus Cristo plus yung 2 na yan. Anong dalawa na yan? Anong tatlong dalawa na yan? Taka ka man lang diyan. Meron kang Ang visible sinabi head. dyan, ang invisible head yung founder, ang nag-uutos kay Pedro. Tapos, kasi yung ng panahong yan, 2 silang visible. Yan ha? Nang panahong yan, 2 silang visible.
Bakit? Bakit dalawa silang visible? Isa lang dapat. Pero ginawa ni Kristo siyang visible eh. Anong magagawa mo? Ginawa siya eh. Magrereklamo ka. Doon ka kay Kristo magreklamo, wag sa akin. Ginawa siya oh. Kaya nga ang history nagsasabi, the earliest Christians relied on the apostles led by Saint Peter. Bakit naging led yan kung hindi yan ang head? Ginawa siyang head. Kaya, nung sa 1:21, dalawa silang head dyan ngayon. Si Kristo at yung ginawa niyang head na si Pedro. Kaya nung pag-akyat ni Kristo sa langit, si Pedro na ang head. But not as founder, kundi present head, present leader. Kawawa naman tong pastor natin. Pastor, talo ka na. Sabi ninyo, Talo ka may na. dalawa pang head. Huwag ka Head nang pa talaga ang umirit Santo pa. Papa. Uy, Bro, ilan ang head? Wag ka Ilan nang ang head ng umirit. Huwag ka lang ang umirit. Talo ka na eh. Sabi ko na nga ba Ako eh. mayaw talo. Ito Ako mayaw yung talo. mga head ng church namin. Yung nag-utos at yung inutusan. May reklamo ka. Okay. Ilan ang head nyo? Ilan ang head nyo ngayon? Ito nga, Ilan ang yung head? nag-utos at yung inutusan. May reklamo ka. Yung inutusan. Head ba din yun? yan. Okay. Ginawang head. Oh, ilan Ginawang yung head ni ng- Kristo. Kaya nga ang sabi sa history, ang mga apostoles, pinamumunuan ni Pedro. Kaya siya ginawang head. Ano ka ba? Okay. Ano ang ibig sabihin ng head? Di ba, Founder? Napaka-bobo Sabi mo naman. Hindi mo naintindihan yan. Ay, bobo ka pala, bro. Ay, Ibig sabihin, di ba, naku, sabi mo, head napaka-bobo founder? naman. Hindi mo naintindihan yan. Ang sabi mo, head founder. Oh, sinabi ko bang naging founder si Pedro? Sinabi ko ba naging founder si Okay. Pedro? Sabi mo, ang head Hindi, founder. hindi. May sinabi ba ako naging founder si Pedro? Oh, sinabi mo. Wala. Tignan mo, sinungaling ito, ha? Sinungaling ito. Wala akong sinabi na ginawang founder si si Pedro. Napakasinungaling mo. Hindi ka nahihiya. Hindi ka na naririnig mo. Huwag ka na mag-effort dyan. Sinungaling ka eh. Ang liwanag sinabi ko kanina eh. Hindi ginawang founder si Pedro. Paano magiging founder? Yung founder talaga yan. Kawawa ka naman. Kaya nga, sabi ko sa test ko dito, Sabi ko sa text ko dito mga kaibigan basahin ko ulit yung text ko kanina, yung sa kanya kagabi ha. Sabi ko, kawawang pastor, hindi niya alam ang pinagkaiba ng church founder sa present leader. Di niya alam anong pinagkaiba ng church founder sa present leader. Kaya ko nga pinakitang talata eh. Anong ginagawa niya? Pinaglalaroan fallacy of equivocation. Hoy, mahiya ka naman. Kapal ng mukha mo. Ha? Gagamitan mo ako ng fallacy of equivocation. Mahiya ka naman sa sarili mong balat. Di mo ko matalo. Ano yung fallacy of equivocation? Ating ilabas, ano? Tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo, ito yung fallacy of equivocation na ginagawa ni Lek. Kawawa naman to si Lek. Basahin ko sa inyo, ano tong fallacy of equivocation? Kasi hindi yata pinag-aralan to ng pastor na ito eh. Kawawa naman. Ito, pakita natin. Ayan o. Using a term with more than one meaning. Bakit? Yung term pinaglalaroan nyo dito, yung head. Contextually, naiintindihan naman sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang biya sa mga talata. Kolosas 1:18, yung isa. Maliwanag doon, yun tumutukoy sa founder, sa head of the church na si Kristo. Tapos, ano niya ngayon, bakit naging dalawa? Ano magagawa mo? Si Kristo ang nagsabi, pakanin mo ang aking mga tupa. At dahil dyan, naging leader si Pedro. Wawa naman to. Nako. Pastor na, ikunin pa. At hindi lang yan, mga kaibigan. Ito yung pastor na naghahamon sa akin, pero loser! Loser! Kawawa naman, loser. Sige, mahaba yung ano ko. Hindi. Bawi ka na lang next time, bro! Bro, bawi ka na lang next time kasi malapit na ang alas 5. Wala pa ako na-upload sa channel, ano? Mayaw talo. Ang mayaw talo. Hindi ka wala na. Bahala ka kung anong isipin mo dyan. Basta natalo ka na, natalo ka na.
Kung anong isipin mo, bahala ka. Hindi ako madadala ng ganyang mga saywar, bulok ng saywar yan. Halo ka na. Ayaw niyang sabihin sa akin. Sabi niya, ay basta kay head. Anong head ang tinutukoy mo? Yung invisible head namin, yung visible head. Sabi niya, ay basta kay head. Sige. Bro, mauubusan ako ng boses sa'yo eh. Malapit na mag 3 hours yung yung record ko. Ito is 2 hours and 49 minutes. Alam mo, bahala ka kung anong isipin mo dyan. Ang sa akin na naidokumento ko lahat. Dapat na sa akin yon. Kaya, butata ka na bro. Para tayong bata ito, nagibag-asaran na lang tayo eh. Bro! Pahinga ka muna. Na Satanas na Diablo ang may-ari. Nako, pahinga ka na lang muna. Sige, paalam na sa'yo. Pahinga ka na lang muna. Ang umayaw talo. Bahala ka kung anong isipin mo. Ang mahalaga, nakita ng mga viewers ko kung paano kita nilampaso. Hindi mo maluloko ang mga viewers ko. Ang mahalaga, na idokumento ko, maipakita ko sa kanila kung paano kita nilampaso. Bahala ka. Sige, paalam na sa'yo ha. Sana sa susunod, bawi ka na lang. Sige bro, paalam na sa'yo bro. Kasi kailangan ko na trabahuin yung aking trabaho dito. Wala pa akong na-upload ni isang video kasi inuna kita. Kaya, bawi na lang next time. Wawa ka naman. Kaya, paalam na ko ha. In 4, 3, 2, 1, bye-bye. Kawawa. Kawawa. Dokumentado lahat. Kawawa naman. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapila ang foundation of the Kami ang fruit bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.